Nabuhay akong muli. Naging tagapagtustos ng advanced technology. Ang drone ay kayang maglunsad ng misele. Ang tangke ay kayang maglagay ng electromagnetic cannon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging malaking tao ako. Hindi pa ako nakaka-recover. Pumasok ang ex-girlfriend ko. Nakapasok sa career track. Makipaghiwalay ka sa akin. Noong nakaraang buhay, nagmakaawa ako para sa kanya. Sa buhay na ito, diretsyong ibinato ko ang mga bayarin. 3 taon na matrikula. Gasto sa pamumuhay. Gasto sa medisina. 34,100 piso. Taong 2,000. Sapat na para makabili ng bahay sa Qingcheng. Sinabihan niya akong hindi ako lalaki. Natawa ako. Sa anibersaryo, hindi mo ako pinansin, sabi mo hindi kita mahal. Nakaayos na ang mga account, sabi mo nakakadiri ako. Double standard na aso. Umiiyak siyang umalis. Matalik na kaibigan si Donggo Tao. Yung 2 drone na pinasabog, parang mga ibinenta ko. Hindi siya naniniwala. Nagtatawanan siya, akala niya nilalagnat ako. Sa susunod na segundo, pumasok ang kapitan. Kinuha ang kanyang ili-86. Dahil sa bilis ng pagsukat nito. Lumipad na parang ganyan. Sabi ko lang ng basta-basta. Naglagay ng patong na pang-imbot. Naubos ang mga radar wave. Nagulat ang kapitan. Kinabukasan. Sa itaas ng Civil Aviation Test Area. Isang eroplano na walang tail wing. Tulad ng triangular na hangin, gumawa ng drone. Lumipad ito sa paligid ng testing area. Nakadisable ang tracking radar sa buong proseso. Naka-lock on sa sarili. Naitapon sa loob ng 2 segundo. 3.5 Mach. Mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid sa buong mundo. Personal na nag-utos ang namumuno sa testing area. Kumpletong pagsusuri, hukayin ang lupa ng 3 talampakan. At nandito pa ako sa tindahan, inaayos ang smart na spray gun na ipinadala ng isang babae. 3 minuto, tapos na. Hindi siya umalis. Lumapit siya. At nagtanong sa akin. Kamangha-manghang pintura ng sasakyan. Nagpapanggap akong tanga. Mas malambing ang kanyang ngiti. Madali lang pag-usapan ang presyo. Agad akong tumanggi. Lumiko. Personal na pinangunahan ng team leader ng departamento. Nakuha na lahat. Nakuha na ang lahat sa tindahan ko. Akala nila natuklasan ang lihim ng invisible coating. Akala nila nahanap na. Nanonood sa loob ng sasakyan. Tumawag ng telepono. Dumating na ang mga tauhan sa lugar. Patuloy akong magbabantay. Nakatayo ako sa tindahan na naayos na. Binuksan ko ang system panel. Kulang pa ng isa na teknolohiya. Para ma-unlock. Ulat sa pag-upgrade ng buong industriya. Kulang na lang ng isa. 8:00 ng gabi. Naghahanda na akong isara ang pinto. Isang lalaki at isang babae pumasok sa tindahan. Kilala ko yung babae. Nang araw, nagre-repair ng sprinkler. Nagtatanong tungkol sa espesyal na kotse, yung may pintura. Yung lalaki, nasa mga 40 na. Nakasweet at mahaba ang buhok. May mapagmataas na tingin sa mata. Boss Lee, malapit na tayong magsara. Paano mo alam na Lee ang apelyido ko? Nakangiting babae na may kamay sa bibig. Sino ba naman dito ang hindi nakakakilala kay Boss Lee? Boss Lee. Lumingon ang lalaki. Bumaba ang boses. Ang pangalan ko ay Jia Yuli. Siya ay siyang Yulan. Pandaigdigang pag-unlad. Naramdaman kong bumigat ang puso ko. Ang dalawang ito ay galing sa ibang bansa. Ako ay isang simpleng mamamayan. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Ngumiti si Jia Yuli ng bahagya. Dahil sa teknolohiya ng invisibility coating. Taunang sahod na 300,000 dolyar. Permanenteng paninirahan. May bibigay sa iyo ang lahat. Hindi ako natitinag. Patuloy na nag-aalok si Jia Yuli ng pang-akit. Mahal na sasakyan. Bahay na may hardin. Mga mapagkukunan. Basta tumango ka. Agad mong makakamit. Siyang Yulan kasama. Ibibigay sa iyo ang pinakamataas na benepisyo sa industriya. Pinakamainam na kapaligiran. Boss Lee, basta sumama ka sa amin. Sasagutin namin ang lahat ng gastos. Hindi man lang ako nagtangka na tumingin. Wala akong interes sa abroad. Umalis na kayo. Nagkatinginan silang dalawa. Nakapag-isip ka na ba? Sa bansang Dragon, ikaw ang nagbabantay sa sirang tindahan ng mga piyesa. Pagdating sa abroad, mga eksperto sa teknolohiya. Sabi ko ng malamig, sa ibang bansa, kahit gaano pa ako kagaling sa teknolohiya, outsider pa rin ako. Sa bansang Dragon, ako ay tagapagmana ng Dragon. Hindi ko ipagpapalit ang aking bansa. Nakikita ni Jia Yuli na hindi matitinad. Humihingi ng alternatibo. Benta sa amin ang formula ng wave-absorbing coating. Magbigay ng presyo. Sabi ko, wala akong. 2 tao, magkausap ng matagal, mahigit 1 oras. Hindi ako nagsasawa. Sige, ikaw ang matapang. Mukhang puti na si Jia Yuli sa galit. Humarap at magtatangkang umalis. Sandali. Napangiti si Jia Yuli nang mailiwanag sa mata. Naiintindihan na niya. Umiti ako ng bahagya. May natitirang 2 balde ng pintura sa tindahan. Gusto niyo ba? 1,000,000 na cash. Nabigla si Jia Yuli. 2 balde lang ng pintura. Naituro ang reverse engineering. Higit pa sa 1,000,000 ang halaga niyan. Mumangawa si Jia Yuli. Pagkatapos ng 45 minuto, 2 malaking kahon ng pera ang ihahatid. Ipinapakita ang taos pusong ngiti. Sa ngayon, sa inyo na ito. Paalisin ang 2 tao. Isinarado ko ang pinto. Tinitingnan ang buong kahon ng pera. Hindi madaling kitain ang pera na ito. Magpapahinga na ako. Kailangan kong ipakita kayo ang aking kakayahan. Bagong araw na naman. Kagawaran ng hardware ay nagsimula ng magbukas. Pumapasok si Donggo Tao na nakayakap sa kuryente. Sira ang computer ko. Binuksan ko ang casing. Inalis ko ang memory stick.
Gumamit ng pambura, pinunasan ang gintong contact ng 2 beses. Ipinasok muli. Bumalik sa power. Nagliliwanag ang desktop ng asul na langit. Narinig ang notification sound ng sistema. Ayusin ang computer. Teknolohiya plus 1. Kulang pa ng 1. Noong panahong iyon, lumapit ang matanda. Maliit na kasama. Marunong ka bang ayusin ang computer? Ang galing mo naman. Tiningnan ko siya ng 1 beses. Naka-spectacles. May eleganteng aura. Ako si Song Jianhua mula sa Beijing Aerospace Institute No. 2, pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Nabahala ako. Aerospace Institute No. 2, para sa pambansang depensa at seguridad, isang matibay na depensa. Taozi. Sige, ikaw na ang mauna. Dingo Tao ay umalis na dala ang laptop. Song Jianhua ay diretsong nagtanong. Saan mo nabili ang camouflage paint ng D86? Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Naniniwala ka ba? Ikaw. Si Song Jianhua ay umiling. Nakuha namin ang sample na nasuri ng mga carbon nanotube. Nakayang tiisin ang 300 mataas na temperatura na may 79% na pagsipsip ng electromagnetic waves. O higit pa. Ito ang nangungunang black technology ng Japan. Sa hardware store. Umiti ako ng bahagya. Di na nakakagulat na ito ay mula sa pangalawang institusyon ng aerospace. Naging seryoso ang itsura ni Song Jianhua. Saan nga ba talaga nanggaling ang ganitong uri ng pintura? Ito ay may kinalaman sa pambansang seguridad. Sana ay magsabi ka ng totoo. Agad kong tiningnan ang labas ng pinto. May 2 sasakyan na nakaparada sa gilid ng daan. Haluin! May natira ka bang invisibility paint dito? 2 tao ang dumaan kagabi para bumili. Nakatitig ng malaki si Song Jianhua. Nabenta. Kanino mo ito nabenta? Hindi ko kilala. Dapat may kinalaman ito sa Eagle Sauce. Nakapagbenta ng $1,000,000. Si Song Jianhua ay nagalit at tumalon. Para kay Ying Jiang. Napalaking gulo ang ginawa mo. Ang mga tao sa labas. Sa isang sigaw ng galit ang mga tao sa labas. Lahat ay tumakbo papasok at umikot sa paligid. Si Song Jianhua ay nanginginig sa galit. Ipinagkanulo mo ang iyong bansa. Wala akong takot. Tinutok ko ang tingin sa kanya. Huwag kang magalit muna. Professor Song. Pakiusap, hayaan mong umiwas ang iba. May ipapakita ako sa iyo. Dinala ko si Song Jianhua sa likod bahay. Isang napakalaki. Inalis ko ang plastic cover. Isang eroplano ng digmaan ang biglang lumitaw. Si Song Jianhua ay napaluhod ang mga mata. Huminto ang paghinga. Ito. Ano ito? Isang walang tao na stealth na eroplano ng digmaan. 2 segundo mamaya, ngumiti si Song Jianhua. Xiao Ji, ang modelo mo, sobrang totoo. Umiling ako. Hindi ito modelo. Ito ay tunay na eroplano ng digmaan. Kinuha ko ang kontrol na mesa. Kumilos ang mga daliri. Asul na daloy ng hangin. Patayong paglipad. Nakatigil sa ere. Agad na parang kidlat na pumutok sa kalangitan. Naiwan lamang ang isang anino. Humigop ng malamig na hangin si Song Jianhua. Kasabay nito, ilagang digmaan ng rehiyon. Mga piloto. Bigla, muling lumitaw ang isang nakatagong eroplano sa unahan. 81,101 nag-ulat. Nakatagpo ng hindi kilalang eroplano. Agad na humigpit ang sitwasyon sa punong himpilan. Malupit ang mukha ng Air Force ng rehiyon ng digmaan. Mando 81,101 ang atake. Siguraduhing mapatay ang target. Isang VE-8 ang papalapit ng diretso sa target. Sa mismong sandali natatama ang misele. Yung eroplano ay biglang kumilos ng isang galaw na labag sa batas ng physics. Isang matinding liko ang ginawa nito. Nabigo ang misele na tumama. Hindi naniniwala si Wang Yang. Isa na namang VE-8 ang pinakawalan. Ang kalaban ay may halos perpektong VE. Napagliko. Madali niyang naiiwasan. Nagamit niya ang lahat ng laban na bala, pati na ang paggamit ng panghihikbi. Laging nakakahanap ng pagkakataon ang kalaban na ayusin ang posisyon, upang gawing wala ang lahat ng atake. Ang likuran ng eroplano ng digmaan ay naglalabas ng asul na apoy. Agad na bumili sa isang nakababahalang antas. Ganap na nawala sa paningin. Nagsimula ng manginig. Pumasok ang Su-27. Pumasok ang Su-27. Ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay parang isang payaso. Liwanag hardware store. Patay na pagbagsak. Hindi makontrol na nanginginig ang katawan. Tumunog ang kanyang Nokia na telepono. Tawag ito mula sa direktor ng ikalawang institusyon ng aerospace. Si Lao Song. Lumabas na naman ang hindi kilalang eroplano. Natapos mo na ba ang misyon mo dyan? Bumalik ka agad para sa pulong. Tumingin si Song Jianhua sa akin. At tumingin sa eroplano ng digmaan. Gumagalaw ang kanyang Adam's apple. Director. Mukhang natagpuan ko na ang eroplano ng digmaan. Si Lao Song. Anong oras na para magbiro pa? Nasa mataas na altitude ito. Paano mo ito mahahanap? Sabi ni Song Jianhua na naguguluhan. Talagang nakita ko ito. Kakalanding lang nito. Nagtigil ng 2 segundo ang nasa telepono. Nasaan ka ngayon? Sa kiguang hardware store. Sumigaw ang direktor. Hardware store. Ikaw ang gumawa ng eroplano na ito. Nagtataka si Song Jianhua. Tumango ako. Tinawag ito. Paano mangyayari yon? Hindi maniniwala si Song Jianhua kahit kailan. Umiti ako. Kung hindi ko ito ginawa, paano ito napunta sa bakuran namin? Ang materyales ay ikaw ang nagdala. Lalo na ang materyales na hindi nakikita. Walang ganito sa bansa. Binuksan ko ang panel ng sistema.
Ulat ng malaking industriya. Sa mga sandaling iyon, isang santana ang huminto sa harap ng pinto. Pumasok sina Duxia Owen at Sai sa tindahan. Naging malungkot ang aking mukha. Bakit kayo nandito? Tiningnan ng lalaki ang paligid. Mayabang ang kanyang anyo. Xia Wen, ito ang hardware store na pinagtatrabahuhan mo dati. Wala man lang aircon. Sobrang nakakaawa. Si Duxia Owen ay nakayakap sa kanyang braso. Si Bingjie ay kawani ng bureau na namamahala dito. Tumingin ako kay Tangbing. Ang bureau ng komersyo ay para sa serbisyo ng mga negosyante. Hindi ito para gamitin ang kapangyarihan para magmalaki, di ba? Nagbago ang mukha ni Tangbing. Hindi mabuksan ang pinto. Nanginig ang labi ni Song Jianhua. Nasa gitna siya ng usapan tungkol sa isang malaking bagay. Bakit sila nandito at nakikialam? Ipinasa ni Tangbing ang laptop. Narinig ko na ikaw ang pinakamagaling dito sa Karsi. Kaya mo bang ayusin ito? Kung maayos mo ito, kakalimutan na ang nangyari ngayon. Kung hindi mo maayos, ito ay panlilin lang. Bukas, ipapasara kita. Kukunin ko ito at bubuksan. Sira ang circuit board. Walang higit sa 2 minuto. Naiayos na. Tumunog ang system prompt. Ayusin ang handheld computer. Wasakin ang plano ng user na magyabang. Dagdagan ang teknolohiya ng isa. Eksaktong 30 puntos ng teknolohiya. Pwede nang i-unlock. Malawakang ulat sa pananaliksik sa industriya. Ibabalik ko ang handheld computer sa counter. Ayos na. Maaari na kayong umalis. Nagtataka si Tangbing. Wala namang marunong mag-ayos. Nagawa ko ito sa loob ng 2 minuto. Hindi matanggap ni Duxia Owen. Leon K. Ikaw ay bulag parang patay na daga. Hindi ka kailanman makakapantay kay Bingjie. Sa hinaharap, ang pinakamababa niya ay magiging isang opisyal na antas ng departamento. Samantalang ikaw, habang buhay, ay magiging isang negosyante lamang. Hindi na nakapagpigil si Song Jianhua. Isa lang namang opisyal na antas ng departamento iyon. Sasabihin ko sa inyo, si Xia Oli ay magsisimula sa pinakamataas na antas ng departamento sa hinaharap. Nagtawanan sina Tangbing at Duxia Owen. Matanda, wala kang alam sa mga bagay ng sistema. Talagang galit si Song Jianhua. Mabilis, umalis na kayo. Huwag kayong makialam sa aming usapan. Umalis ang 2 tao na may panghihinayang. Umalis na ang langaw. Sa wakas, tahimik na ang mundo. Tinitigan ako ni Song Jianhua ng matalim. Si Xia Oli, magsalita ka na. Ano ang nakuha mo? Paano mo nakuha ang materyales para sa paggawa ng eroplano? Binuksan ko ang system panel. Ulat sa malawakang pananaliksik sa industriya. Sa mga sandaling iyon, 3 sasakyan ng militar ang nagmamadaling dumating. Komandante ng Air Force ng Northern Theater Command, Wu Shenhe. Direktor ng 3rd Academy of Aerospace Science and Industry, Yan Jin. Direktor ng 6th Institute, Zhang Goqiang. Ace Pilot, Wang Yang. Mabilis na pumasok sa tindahan. Tinitingnan ni Wang Yang ang matinding eroplano. Buong katawan niya ay nanginginig. Ito na talaga. Tiyak na ito na. Si Wu Shenhe ay tumingin sa akin. Kapatid na Xia Oli, itong mga espesyal na materyales. Saan mo nakuha ang mga ito? Kinuha ko mula sa drawer. Ang ulat tungkol sa malawakang pagsusuri sa industriya. Nag-aral ako ng mechanical manufacturing sa kolehiyo. Ito ang aking malaking proyekto. Ngayon ay isusumit ko ito sa bansa. Agad itong kinuha ni Song Jianhua. Para bang nakasumpong ng kayamanan. Naging mabilis ang paghinga ni Wu Shenhe. Babalik natin ang eroplano na ito. Maaari bang makagawa tayo ng higit pa? Nodded ako. Ang mga tagagawa at plano sa paggawa ng eroplano. Nakasulat dito sa report na ito. Kaya pwedeng kopyahin. Hinaplos ni Wu Shenhe ang ilang pahina. Nagmumukhang excited. Kagawad si Yao Li. Alam mo ba kung anong klaseng eroplano ito? 1,977 taon, 5th generation fighter, 22. Nais naming pag-isipan kung paano tumugon. Sa taktika ng 8 palitan ng isa, ang F-22 ay maaaring magdala ng hanggang 8 na misele. Gagamitin namin ang 8 V. 8 ay sa sunod-sunod na atake. Ang unang 7 eroplano ay magsisilbing pang-akit sa apoy. Matapos maubos ang bala ng kaaway. Ika-8 malapit na laban sa likod. Ito ang sikat na Bawayi taktika para punan ang agwat. Ngayon na meron kang eroplano, hindi na namin kailangang magbahway pa. Tinanong ni Wang Yang, kapatid na Li, wala bang cockpit ang eroplano mo? Tama, ito ay isang drone. Hindi kailangan ng piloto. Si Wang Yang ay may halo-halong damdamin. Nagsalita si Zhang Guoqiang. Kapatid na Xiao Li, sumama ka sa amin sa 601. Bilang punong disenyor, maging maingat at lumapit ka. Dito sa aming Aerospace 2nd Institute. Bibigyan kita ng posisyon bilang direktor, na may katumbas na ranggo. Naging pula ang mukha ng dalawa sa pagtatalo. Nagpakita ako ng taos pusong ngiti. Ayaw kong pumunta kahit saan. Masaya akong nandito sa hardware store. Nabahala na ang dalawa. Kailangan ka ng bansa. Alam ko sa puso ko. Kailangan kong manatili sa hardware store para ayusin ang mga kagamitan. Para makakuha ng mga teknolohiyang puntos. Mga leader. Mga selula ng utak. Ngayon, ang utak ko ay patuloy na umaalingaw. Gusto kong magpahinga ng maayos sandali. Tumingin uli ako kay Wu Shenhe. Ginoo Wu, may isa pa akong kailangang i-report. Nakita ko ng mga spiya ni Amerikano. Binistay ko si Jiayu. Huling dagdag. Ibenta ko sa kanila ang 2 balde ng pintura. Lahat ay karaniwang pintura. Ngumiti si Wu Shenhe. Yung 2 pawikan ay nahirapan. Karapatan nila. Yung $1,000,000. Kailangan ko bang ipasa sa estado? Iyan ay iyong kinita sa iyong sariling pagsisikap. Itago mo ito, sabi ni Wu Shenhe. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga espiyang iyon.
Ipinapaalam ko sa National Security Department. Bibigyan ka ng proteksyon sa loob ng 24 na oras. Noong umaga ring iyon, inilipat ng 601 unit ang mga eroplano ng digmaan. El Instituto de Aeroespacio II obtuvo la formula de la pintura oculta. La Fuerza Aérea Level informed the investigation. Es medioda. Estaba disfrutando de mi almuerzo. En la tienda de al lado. Wuxuli sali y la puerta y mirar. La Barbera. La tienda de desayunos. Ang may-ari ng tindahan naglalabas ng mga gamit. Anak, bakit naman sa amin pa nagpaarkila? Hinawakan ko ang isang piraso ng pandesal. May bahid ng pag-unawa sa mata niya. Ganong kalakas ang kapangyarihan niya na makapagpaupa ng buong hanay ng mga gusali sa kalsada. At sadyang umiwas sa tindahan ko. Sino pa ba kundi ang estado ang may ganitong kapangyarihan? Hapon, isang lalaking nasa katamtamang edad ang pumasok sa tindahan ng mga gamit na pangkabit. Ipinakita ang gizi. Magandang hapon, Ginoo. Ako si Son King Shan mula sa Departamento ng Seguridad. Ako ang magiging responsable sa iyong kaligtasan mula ngayon. Yung mga bahay sa linya ay inuupahan ninyo, di ba? Tumango si Son King Shan. Para sa kaginhawahan, protektahan ang iyong seguridad. Mayroong National Security Department na tutulong. Hindi ko na kailangan ng mga espiyang Amerikano. Narinig ang tunog ng sistema. Matagumpay ang eksperimento sa mga nakatagong materyales ng Aerospace Second Academy. Nakakuha ng 1-0 na punto sa teknolohiya. Nagniningning ang aking mga mata. Itulak ang progreso ng pambansang pananaliksik. Mas mabilis ito kaysa sa pagkukumpuni ng mga appliance. Laboratorio ng aerospace sa kabisera. Pinangunahan ni Song Jae-hua ang koponan ayon sa aking formula para sa 4 na coating. Ilunsad ang military grade na sistema ng pagtuklas. Handa na para sa pagsusuri. Pagpapalabas ng radar wave. Walang laman ang screen. 79.7% na pagsipsip ng radar wave. Sigawan sa laboratorio. Mataas ang temperatura, 300 degrees. Nakapasa. Pagtutol sa acid at alkali. Nakapasa. Pagtutol sa mababang temperatura. Sa pamamagitan ng tumawag si Song Jae-hua sa maingat na paraan. Director. Matagumpay. Ang ibinigay ni Leonce. Pinakamataas na antas. Feng Cheng. Institusyon 601. 10 tao na may nuclear na slideshow. Maaaring slideshow. Mga larawan ng eroplano sa screen. Larawan ng eroplano. Walang naniniwala na makakalipad ito. Pumasok si Zhang Guoqiang. Mga kasama. Totoong umiiral ang eroplano na ito. Tawag nito ay War Dragon. Kayang lumipad ng patayo at pababa. Supersonic na patrol, 35 Mach. Sa Northern Theater Command. 3 bay 8 misile ang lahat ay naiwasan. Lahat ay huminga ng malalim sa gulat. Dinala ni Zhang Guoqiang sila sa test field. Nakita nila ang fighter jet sa harap nila. Lahat ay nagulat. Director, saan nanggaling ang eroplano na ito? Zhang Guoqiang ng seryoso ang sabi. Gawa ito ng ating bansa, ang Longguo. Naging masigla ang lahat. Mag-aral tayo. Hindi pwedeng mag-absent, mag-aral tayo. Hindi maaring humingi ng ganoon. Naging maliwanag ang mata ni Zhang Guoqiang. Perpekto ang dahilan na ito. At sa oras na ito, nasa tindahan ako, nagdadagdag ng teknolohiya. Pumasok ang isang bag. Si Leons, sumama ka sa akin sa Bureau of Industry para sa isang pulong. Hindi ko nga naitaas ang puwit ko. Susunod na linggo, may inspeksyon ang probinsya para sa paglikha ng lungsod. Kailangan mo ring tanggalin ang karatula ng bahay mo. Nakapakunot ang aking noo. Bakit naman? Ito ay utos na nakatataas. Kung hindi ka makikipagtulungan, pagmumultahin ka. Isang galit ang sumiklab sa aking dibdib. Kung may parusa, hayaan mong si isa ay dumaan at makipag-usap sa akin. Leons, anong klaseng tao ka? Sino ka para makipagkita sa aming leader? Ngayon din ay isasara ko ang iyong tindahan. Habang ang dalawang tao ay nag-aaway, pumasok si Bu. Pumasok si Zhang Guoqiang na pagod. Nang malamig ang tono niya, sabihin mo sa mga leader nyo, kahit sino pa ang mag-inspeksyon, hindi magsasara ang hardware na ito. Sino man ang may reklamo, tumawag lang sa akin. Hindi pa nakikita si Tangbing. Iniwan ang isang pahayag. Hintayin mo ako. Mabilis na umalis. Tumingin si Zhang Guoqiang sa akin. Na may ngiti sa kanyang mukha. Kapatid na Li, 601 na opisina. Sumakay ako sa Audi kasama si Zhang Guoqiang. Sa tabi ng daan, nakatulong sa trabaho ng paglikha ng lungsod si Du. Si Xiaowen ay sumulyap dito. Yung nasa Audi, parang ako yun. Pero mabilis niyang pinabulaanan ang kanyang iniisip. Isa siyang negosyante. Saan siya magkakaroon ng karapatang sumakay sa Audi? 2 oras mamaya, dumating ako sa testing ground na 601. Lahat ng mga tauhan ay nakapila upang bumati. Ipinakilala ni Zhang Guoqiang. Ito si Ginoong Lise, ang taga-disenyo at tagagawa ng sanlong. Nakatitig ang lahat sa kanya. May kaunting kabataan pa sa aking mukha. Parang bagong graduate na estudyante. Maraming mga tanong ang lumalabas. Isang matandang mananaliksik na may puting buhok ang umiling. Paano naman magagawa ng isang tao iyon? Tumingin ako sa paligid ng mga tao. Narinig ko na ang 601 ay nagde-develop ng 3 henerasyon na eroplano. Ngunit sa mga makina ng eroplano, Isa. Tama ba? Walang sumasagot, walang pag-usad. Dahil ang inyong pag-iisip ay nakatalina. Agad may nagrebutal. Araw-araw tayong nag-aaral ng mga banyagang journal. Bakit sinasabi niyo na may problema sa aking daan? Tinutok ko ang aking tingin sa kanila. Diretso akong naglalakad sa daan ng iba. Pagkakait sa teknolohiya mula sa ibang bansa. Kayo pa rin ang nagtutulak sa kanila noong nakaraang dekada.
Sa estruktura ng kanilang makina, paulit-ulit na labanan. Hindi kailanman naisip na baguhin at rebisahin. Pagkatapos, ipinaliwanag ko ang makina ng Longzhan-jet, Electronicong Valve Yi-Ray Wire Control System. Mga makabagong materyales at disenyo ng araw. Disenyo ng ideya. Tahimik na tahimik ang tao. Ang ating gagawin, na sasakyang panghimpapawid, ay hindi kopya ng mga pambansang eroplano. Pagkatapos ng sinabi, sumabog ang malalakas na palakpakan. Sa silid ng pulong, nakatayo ako sa entablado. Ngayon gusto kong pag-usapan ang ika-6 na henerasyon ng eroplano. May isa na hindi nakatiis na magsalita. Ginoong Lee, hindi pa natin nagagawa ang ika-3 henerasyon. Ngayon pag-uusapan ang ika-6. Masyado pang maaga para pag-usapan ang ika-6 na henerasyon. Tumingin ako sa kanya. Ang S-22 ng Eagle ay nagpakitang gilas sa kalangitan ng Pasipiko. Nagmamalaki ito, kung ang Dragon Country ay susunod sa tamang proseso. Nasunod-sunod na susunod. Laging lalayo ito sa kanila. Nagsusulat ako sa tabi ng bagong modelo. Walang tao. 3 malalaking salita. Ang unang direksyon ng ika-6 na henerasyon na eroplano ay ganap na pag-aalis ng mga limitasyon. Ang 8 na sobrang karga ay makakalipad ng tuloy-tuloy na 24 na oras. Nang hindi iniisip ang buhay ng mga tauhan. Lahat ay humihingal ng malamig na hangin. Ang pangalawang direksyon ay matalinong pag-iwas sa detection. Madalas na dalas. Otomatikong ayusin ang material ng makina. Ikatalong direksyon. Isang makina, maraming gamit. Pangkalahatang tugon. Maaaring palitan ang mga modulo ng armas. Kung may misele, ito ay isang fighter jet. Kung may bomba, ito ay isang attacker jet. May isang tunog sa sulok. Pero kami ay nagsusumikap ng mahirap. Sa mahirap na paghahanap, direktang lumipat sa ika-6 na henerasyon na eroplano. Paano malulutas ang mga realidad na ito? Ako ay mailiwanag na parang sulo. Kung matatakot ka sa hirap, kung palagi mong iniisip na mag-aantay lang at sumunod sa takbo. Kung palagi tayong nag-iisip na ang ating bansa ay hindi makakaangat. Kung hindi tayo magsisikap ngayon, 10 taon mula ngayon, mabubuhay tayo sa ilalim ng iba. Lalo na, nagawa ko na ang orihinal. Ang kailangan nyo nang gawin, kopyahin ng maramihan ayon sa halimbawa. Dumating ang kahihiyan sa puso ng lahat. Sila ay mga dalubhasang mananaliksik, ngunit natakot silang huminto sa harap ng mga hamon. Sa labas ng kabisera, sa isang training base ng hukbong panghimpapawid, nagtipon-tipon ang mga tauhan. Nang ako ay lumitaw sa entablado, nabigla silang lahat. Hindi ba't si Engineer Cheng ang nagtuturo tungkol sa mga fighter jet? Bakit isang batang paslit ang nandito? Maglalabas ako ng isang matalim na tanong. Huwag kang mag-alala sa 22 ng Amerika. Totoo bang epektibo ang taktika ng 8 laban sa 1? Nawala ang kalmado sa mukha ng mga piloto. Sa tingin ko, ito ay ganap na posibleng. Lumulutang na piloto ng Eastern Fighter, Zheng Rong, ay tumugon ng nakatayo. Eastern Fighter, sumagot siya. Sa gilid ng E-22 may butas sa stealth. Kami, 8 E-20 ay nakahanay ng pahalang. Kahit na mapatay ang 7 una, kayang mapabagsak pa rin ang ika-8 eroplano. Ang tugon ni Few. Tumango ako. Suriin ang bilog. Dahan-dahang tumayo ang hilagang rehiyon ng digmaan. Sa palagay ko, ang 8 palitan ng isa ay hindi praktikal. Wang Yang, anong ibig mong sabihin? Pinalakas ang loob ng iba, pinahina ang sarili. Malalim na huminga si Wang Yang. Hindi ako natatakot. Noong nakaraan, nagmamaneho ako ng Su. Sa patrol number 27, nakatagpo ng lihim na stealth fighter. Hinabol ko ng buong lakas. Ubos ang lahat ng armas ko. Pero hindi ko man lang naabutan ang katawan nito. Tatakbo ito ng 35 match. Hindi talaga malock ng radar. Naging tahimik ang silid-aralan. Tumingin si Wang Yang sa akin. Kahit saan man nanggaling ang eroplano, naniniwala ako palagi na ang mga siyentipiko ng Dragon Country ay makakagawa ng mga makabagong eroplano. Nagsalita na ako. Tama ka. Hindi magtatagal. Pipilitin natin si Jiang na pag-isipan ito. Kung gagamitin ba ang bawat palitan para harapin ang ating mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit, hindi ako sang-ayon sa taktika ng bawat palitan. Kailangan ng isang tauhan na tanungin siya tungkol sa bigat niya. Ang mga eroplano ay maaaring muling gawin. Ngunit ang mga tauhan ay hindi maaaring isakripisyo. Tinitigan ko ang mga piloto ng may matinding pagtingin. Ang makipaglaban para sa bayan ay inyong tungkulin. Matalas na espada. Ang kurso ay binago sa kahilingan ng mga piloto. Ito ay naging isang araw. Bumalik ako sa Qingcheng. Nang dumating ako sa tindahan ng hardware, bumigat ang aking puso. Sa rolyo ng pintuan, ang nakasulat na kapansin-pansin. Na puti. Na may pulang tatak ng trabaho sa itaas. Tumingin ako kay Sun Qingshan. May nagsasamantala sa kapangyarihan. Hindi ba ito inaaksyonan ng Departamento ng Seguridad? Ngumiti si Sun Qingshan. Ang selyo ay sadyang inilagay ni Tang Bing. Dahil gustong hindi mapahinga si Amy Lee, para hindi rin tayo mapahinga. Nilagyan niya ng selyo. May dahilan na para parusahan siya. Sa parehong oras, sa opisina ng Bureau ng Qingcheng. Biglang binuksan ang pinto ng opisina. Pumasok si Director Peng Jai, na may nakakatakot na mukha. Tang Bing, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nanginig si Tang Bing sa takot. Pinaparat ni Peng Jai ang ilong niya at sinaway. Mula ngayon, ililipat mo ako sa ibang posisyon. Uwi ka at magmuni-muni. Kakatanggap lang yan ng tawag mula sa opisina. Diretsong tinanong ang isang direktor. Isang direktor. Lahat ng ito ay nangyari sa tawag na hindi naputol. Malinaw na umabot sa tainga ni Wen. Walang laman ang kanyang isipan.
Bakit ang pagsasara ng hardware store ni Si ay magdudulot sa Bureau of Industry ng kalahating oras na pagkaantala? Si Peng Jai, kasama ang ilang mga tauhan ay nagmamadali na dumating sa harap ng Kiguang hardware store at personal na nagpunta upang punitin ang seal. Ginoong Lee, pasensya na po. Ako'y walang kakayahang disiplinahin. Ibinigay niya sa akin ang isang sigarilyo. Hindi ko tinanggap. Ginoong Peng. Ang ilang tao sa Bureau of Industry at Commerce ay mayabang. Talagang sobra na ang kayabangan nila. Hawak ang sweldo ng bansa, hindi para sa mga negosyante, kundi ginagamit ang kapangyarihan para sa personal na galit. Si Peng Jai ay patuloy na tumango. Mahigpit ko ng pinarusahan si Tangbing. Hindi maganda ang aking mukha. Ito ba ay simpleng paglilipat ng posisyon? May mga nakikinabang sa kapangyarihan. Gumagawa ng mga bagay para sa sariling interes. Biglang nag-alala si Peng Jai. Parang gusto kong patayin ang boss. Ngunit bigla siyang nakapag-isip. Sinadya ng mga lider sa probinsya. Nabanggitin ang Kiguang hardware store. Ipinapakita nito na hindi basta-basta ang aking sitwasyon. Boss Lee, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong susuriin ito ng mabuti. Mahigpit na susuriin ang anumang labag sa batas at patakaran. Mahigpit na susuriin ang anumang. Tumango ako. Ang mga nakasaksi sa buong pangyayari ay medyo nagulat. Talagang ako ay isang estudyante sa universidad. Dito sa ilalim. Lift Institute. 3 spectrometer ang sabay-sabay na tumatakbo. Sinusuri ang pintura na galing sa Longguo. Ginoong Richard. 3 beses na pagsusuri, pareho ang resulta. Ito ay ordinaryong resina pampintura para sa bahay. Ang radar absorption rate ay mas mababa sa isa. Richard. Impossible. Nagsakripisyo ng 2 ahente. Gumastos ng $1,000,000. Bumili ng 2 balde ng karaniwang pintura. Ipinadala ang ulat ng pagsusuri sa korte, Ministro ng Depensa. Sa mesa ni Allen, $1,000,000. Bumili ng 2 balde. Bata ng Longguo na may plano, na naglakas loob na lokohin tayo. Ipagbigay alam sa Overseas Action Group, na dapat siyang mawala ng tuluyan. Longguo. Qingcheng. Kiguang hardware store. Achu. Ako ay nagsipon ng malakas. Sa tabi, si Dong Guoshu ay umiinom ng cola. Laoli, sa wakas naisip mo na. Magandang ideya na sipaing ang Green Tea Beach. Para sa isang mas maganda, nagliwanag ang aking mata. Taozi, mayroon akong proyekto para kumita ng malaki. Gusto mo bang mamuhunan? Anong proyekto? Proyekto ng drone. Kumuha ako ng drone mula sa likod ng counter. Dinala ko ito sa labas. Pinindot ko ang switch. Ang drone ay maayos na umakyat. Nagpapalutang sa hangin. Naku, sandaling subukan mo. Pagkalipas ng 2-3 minuto, lupa ay magpapalit-palit at lilipad. Nakangiti ng hindi mapigilan. Lolo Lee, astig ang gamit mo ah. Kung mass-produced, siguradong mabebenta ito ng husto. Kailangan kong kausapin ang tatay ko tungkol dito. Donggo Tao ay kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Donggang. Sa loob ng kalahating oras, isang itim na sasakyan. Binuksan ni Donggang ang pinto ng sasakyan at bumaba. Suot ang angkop na suit. Ipapakita ko sa kanya ang drone. Tingnan ulit. Xiao Si, nag-invest ako sa proyektong ito. Pasok ka sa teknolohiya. Hatian natin ang pantay. Ako ang magbibigay ng kamay. Masaya ang pakikipagtulungan. Tito Dong, hawak ni Donggang ang kamay ko. Malakas ang pagkakahawak. Masaya ang ating pagtutulungan. Tumingin ako sa bumibilis na Mercedes. Ngumiti ako ng malapad. Taozi, yayaman na tayo. May narinig akong tunog sa likuran. Ginoong Lee, maaari ko bang tingnan ang makinang ito? Kasabay naming bumaling ni Donggo isa tao. Agad kaming nagulat. Mahabang buhok na umaabot sa balikat. Mukha na kasing ganda ng isang larawan. Isang pares ng malinaw na mata na parang tubig sa taglagas. Si Suliksuan. Si Donggo Tao ang unang nakapag-react. Ano nang ginagawa mo dito? Narinig kong umalis ka papuntang ibang bansa. Nasa harapan namin, ang dating reyna ng paaralan sa mataas na paaralan, si Suliksuan. Noong mga panahong iyon, siya ang liwanag ng buwan na hindi maabot. Ako ang lumot na nagtatanong sa sulok. Ngayon muling magkikita. Nawala na ang kabataan niya. Nawala na ang kabataan niya. Ngunit siya ay nananatiling napakaganda. Ang kanyang malamig na aura ay lalong tumitindi. Kinuha ni Suliksuan ang remote control. Dahan-dahan niyang itinulak ang lever. Ang drone ay maayos na umangat. Kumilos ang kanyang pulso. Kontrolado ng walang tao. Sa pagitan ng mga puno ng gutong, ang galaw ay parang tubig na dumadaloy. Unang beses makita, maganda ang katatagan at lohika ng kontrol. Malaki ang potensyal. Agrikultural na proteksyon ng pananim. Geolohikal na pagsisiyasat. Pagsagip sa emerhensya. Kung ma-optimize ang sistema ng kapangyarihan, mas maraming gamit sa larangan ng depensa. Pagtugis sa hangganan. Pagsisiyasat sa larangan ng digmaan. Plataporma ng pag-atake. Isang bahagyang gulat ang lumitaw sa aking mga mata. Taong 2,000, kaunti lang ang nakakaintindi sa drone. At nakakaunawa sa halaga nito sa depensa ng bansa. May talento ang batang ito. Hindi lang maganda ang suda. Matalino pa siya. Bahagyang nakakunot ang noo ni Suliksuan. At hindi niya namamalayang umatras ng kalahating hakbang. Hindi rin ako nakakaramdam ng kahihiyan. Pumasok sa tindahan, maupo muna. CJ, ikaw ay mula sa Ministry of State Security. Ibinigay ko sa kanya ang isang boteng mineral water. Sa misyon na ito, protektahan ka namin. Ngumiti ako. Pagkatapos noon, gusto mo bang sumama ang langit sa akin? 24 oras na aalagaan ang iyong kaligtasan. Lagi kang kasama araw-araw. Sobrang bait ng bansa sa akin. Ngumiti si Suliksuan ng bahagya. Napansin ang bahagyang pamumula sa pisngi. Trabaho lang tayo.
Huwag maghalo ng personal. Sabi ko, anong takot sa relasyon sa trabaho? Maaari pa itong umunlad. Nagsimulang mag-crack ang malamig na aura ni Suliksuan. Tahimik na uminit ang kanyang mga tainga. Sa huli, hindi na niya talaga nakayanan. Naghanap ng dahilan para bumalik sa kanyang opisina. Sa gabi, uwi na ako para kumain. Inay, si Wuxuli may lutuing baboy na may sarsa. Xiaoxi, may isang babae. Nurse sa Central City Hospital. Bukas ng alas 9 ng umaga. Magkita tayo sa People's Park. Napatigil ako sa galaw. Nanay, ngayon ang isip ko ay nasa tindahan. Wala akong balak makipag-date sa ngayon. Hindi natuwa si Wuxuli. 25 ka na. Kung magpapatuloy ka, magiging matandang binata ka na. Hindi ko kayang labanan ito. Wala akong magawa kundi umiling at tumango. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa liwasang bayan. Dumating ako alas 9. Isang sasakyan ang pumarada. Kumusta? Ako si Jayang Ningning. Medyo nakakahiyang ang pakiramdam. Si Jayang Ningning na unang sirain ang katahimikan. Actually, came here today. Mainly to give Dewey family an explanation. I had a boyfriend in college. Long distance. My family has never really agreed. I am dizzy. I have key partner and I am still being set up. What coincidence? Ganoon din ako para lang makayanan ang pamilya. Ayos lang iyon. Babalik na ako. Para lahat ay maayos ang usapan. 5 minuto lang ang pagitan. Bawat isa ay uwi sa kani-kanilang tahanan. Papunta na ako sa hardware store. Tumunog ang cellphone. Si Donggo Tao ang tumawag. Tandang Lee, may mahalagang salu-salo mamaya. Inimbitahan ng sekretaryo ng Lee Zizen. Tungkol sa ating pabrika. Alas 6 sa Xiao Qingshan Restaurant. Agad akong pumayag. Bumalik sa hardware store. Sabihin mo kay Sun Qingshan tungkol sa pagkain. Seryoso ang ekspresyon ni Sun Qingshan. Upang matiyak na walang kapalpakan. Sasama si Suliksuan sa iyo. Magkukunwari bilang iyong kasintahan. Mas mahirap pigilin ang ngiti ko kaysa sagay. Sasang-ayon ba si Iksuan? Ito ay misyon ng organisasyon. Kailangan niyang gawin ito. Nang makatanggap si Suliksuan ng utos. Napatigil ang tingin niya. Sa isipan, ang bastos na mukha. Sa isipan, hindi niya mapigilang umangat ang lalamunan. Nang nakakunot ang noo sa locker room. Nang nakasimangot, pumasok sa locker room. Kalahating oras mamaya, nagsuot siya ng simpleng itim na mahabang damit. Ang mahahabang buhok ay nakatali ng maluwag. Nawala ang matinding anyo ng kanyang uniforme. Ngunit kapag kasama ko siya, wala akong takot na magpahayag ng opinyon. So, magandang babae. Maaari bang medyo mag-relax tayo? Yung ekspresyon mo, parang may utang ako sa'yo na hindi ko pa nababayaran. Tumingin ka sa akin. Si Suliksuan ay lumingon sa akin. Nakapiga siya ng kamao. Hindi siya sumagot. Xiao Qingshan Restaurant. Punong-puno ng ilaw. Sekretaryo ng Lee Zizen, Zhang Peng. Ginoo ng bayan, Dingbo, maaga nang nakapaghintay sa silid. Kasama niya ang isang babaeng kawani, Zhao Qin, at si Duxia Owen nakakaupo lang sa posisyon. Uminom si Zhang Peng ng tsaa. Nais nilang mag-invest sa aming bayan at magtayo ng pabrika. Uminom pa kayo ng marami, para makuha natin ang proyektong ito. Si Duxia Owen ay nakaupo sa tabi. Ngunit ang isipan niya ay malayo na ang nararating. Si Tangbing ay tinanggal sa kanyang trabaho. Tinatanong niya kung bakit. Ngunit ni isang salita ay hindi nagsabi siya. Kaya't kailangan niyang maghinala, parang dahil sa tindahan ng hardware. Mga koneksyon. Xia Wen, anong iniisip mo? Tumingin si Zhang Peng sa kanya. Darating na ang boss mamaya. Maging maingat ka. Magandang ipakita ang sarili mo. Abala sa pagpilit ng ngiti. Ginoong Zhang. Sa oras na ito, nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Donggang. At pagkatapos, pumasok ako. Ang ngiti ni Duxia Owen ay nakapako sa kanyang mukha. Nakita ko ang isang sulyap sa silid. At nakita ko siya, ang ex-girlfriend na si Duxia Owen, na nakaupo sa tabi ng sekretaryo, na may hawak na tasa ng tsaa, na may maputlang mukha. Ngumiti ako ng kaunti. Nakakatuwa. Ngumiti si Donggang habang nakikipagkamay kay Zhang Peng. Sekretaryo Zhang, pasensya na at naantala. Ito si Leons, ang aking kasosyo, at siya rin ang teknikal na pangunahing tao sa drone. Nagliliwanag ang mga mata ni Zhang Peng. Agad siyang tumayo at nakipagkamay sa akin. Ginoong Lee, batang-bata at matagumpay. Maligayang pagdating. Nakatayo si Duxia Owen sa sulok. Hawak ang tsaa sa kamay. Hindi niya kailanman naisip. Ang tungkol sa malaking boss na binanggit ni Sekretaryo Zhang. Si Leons, yung lalaking iniiwasan niya, na nagbabantay sa sirang tindahan na walang kinabukasan. Ang kanyang ex-boyfriend, na siya namang maliit na negosyante niya. Tumayo si Zhao Qin at nagbuhos ng inumin. Boss Lee, umupo ka dito. Hindi ako nagmamadali na umupo. Ang liwanag ay bumagsak kay Duxia Owen. Ngumiti siya. Ginoong Du. Nagkita na naman tayo. Nagulat si Zhang Peng. Kilala niyo ba sila? Kilala. Nagsalita ako ng bahagya. Dating kasintahan. Biglang naging tahimik ang silid. Pumula ang mukha ni Duxia Owen. Pumula ang mukha. Gustong sumiksik at magtago. Napakabilis ng reaksyon ni Zhang Peng. Nagtawanan siya ng bahagya. Kilala na pala ang mga tao. Mas mabuti iyon. Tadhana nga. Tumingin siya kay Duxia Owen. May babala sa kanyang mga mata. Nahihirapan si Duxia Owen na magbigay ng ngiti. Itinaas ang baso. Lee. Ginoong Lee. Mali ako sa mga nangyari noon. Iniinom ko ang isang baso para sa iyo. Tinitingnan ko siya. Walang nagtaas ng baso. Ginoong Du. Huwag na nating pag-usapan ang mga nangyari noon.
Ikaw ay isang pampublikong opisyal ngayon. Magsilbi ng maayos sa mga kliyente. Magandang sinabi iyon, ngunit bawat salita ay tila. Sa kanyang mukha, hawak niya ang baso ng alak nakatigil sa hangin. Sobrang nakakahiya. Agad na nagbigay ng solusyon si Zhaoqin. Halika, halika, Boss Lee. Iniinom ko muna ito para sa iyo. Opisyal nang nagsimula ang salu-salo. Si Dingbo ay sunod-sunod na nag-iinom. Masigla ang atmosfera. Si Duke Xiaowen ay nakaupo sa sulok. Wala siyang masabi. Tumingin siya sa mesa. Tumingin kay Secretary Zhang. Boss Lee, tawagin mo ng may pagmamahal. Naalala niya ang mga sinabi niya noon. Isa siyang maliit na negosyante. Hindi ka karapat-dapat sa mga nasa sistema. Ngayon, naupo siya sa posisyon sa sistema. Pero wala pang ang kahit na anong kapalit. Uminom ako ng isang basong alak. Si Suyiksuan ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Nagbuhos ng tubig. Natural ang galaw. Sabi ni Zhang Peng na may pang-aasa. Boss Lee, ang ganda ng girlfriend mo ah. Ngumiti ako. Hindi itinanggi. Walang ekspresyon si Suyiksuan. Ngunit tahimik na namula ang kanyang mga tainga. Nakita ni Duke Xiaowen ang eksenang ito. Nakapagpigil siya ng sakit sa kanyang palad. Pagkatapos ng salu-salo, personal na inihatid kami ni Zhang Peng sa pintuan. Nakatayo si Duke Xiaowen sa pinakahuli. Tumingin ako habang siya ay lumalabas ng restaurant. Hawak-hawak ang braso ng isa. Tumingin sa dilim sa gabi. Lumapit si Zhaoqin. Tahimik na nagtanong, Xiaowen, ano ang trabaho ng ex-boyfriend mo? Bakit ganito kalaki ang eksena? Walang sagot si Duke Xiaowen. Nakatayo siya sa ilalim ng ilaw ng kalye. Humihip ang hangin. Nanginig siya sa lamig. Bigla niyang naisip ang araw ng paghihiwalay. Ang huli kong sinabi. Ngayon, hindi mo nakikita ang may-ari ng tindahan ng alahas. Sa hinaharap, hindi mo siya maabot. Nalaman ko, hindi siya nagbibirong masyado. Totoo ang sinasabi niya. Si Suyiksuan ay nagrelax ang kanyang mga braso. Ibinalik ang malamig na ekspresyon. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti. Si Su, ang magandang babae. Kakaiba ang galing ng pag-arte kanina. Hindi niya ako pinansin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ngunit ang kanyang mga tainga ay hindi pa ganap na namumula. Binuksan ko ang system panel. Patuloy pa rin ang pagtaas ng touch points. Automatikong nag-activate ang drone module. Mass production ng invisible coating. Si Linalanghi. Ang eroplano ay pumasok sa 601. Si Amerikano ay gumastos ng $1,000,000. Binili niya sa akin ang 2 ordinaryong pintura. Protektado ako ng Ministry of State Security 24 oras. Ang prom queen sa high school ay naging personal na bodyguard ko. Akala ko ganito na lang ang buhay ni Rijay. Ayusin ang mga dekuryenteng kagamitan. Mag-ipon ng mga teknolohiya. Makipag-flirt sa Diyosa. Masyadong abala. Hindi kailanman nawawala. Little Green City Hotel. Kainan ng sekretaryo ng Lizzie Town. Tungkol sa pagtatayo ng pabrika ng drone. Pumasok ako sa silid. Agad kong nakita siya. Duke Xiaowen. Dating kasintahan. Nakatabi ng sekretaryo. Hawak ang tasa ng tsaa. Mukha niyang maputla. Umiti si Zhang Peng at nagpakilala. Ito si Leons, si Boss Lee. Ang pangunahing teknikal ng proyekto. Nanginginig ang kamay ni Duke Xiaowen. Hindi niya inakalang mangyayari ito. Ang sinasabi ni Sekretaryo Zhang ay ang taong ayaw niyang na nagbabantay sa tindahan na walang kinabukasan. Ang ex niya. Hindi ko siya tinignan ng maayos. Malungkot na nagsalita. Akala ko ngayong gabi ay tungkol sa pagsusuri ng paggawa ng pabrika. Dahil may mga tao na hindi magkasundo sa paligid. Ayos lang. Pag-usapan na lang natin sa ibang pagkakataon. Lumiko at umalis. Nabalisa si Zhang Peng. Sundan mo ako. Bata. Huwag kang magmadali umalis. Nagmamalasakit akong inimbitahan ka sa pagkain. Bakit ganyan ang trato mo? Si Donggo Tao ay gustong makipagtalo. Nahawakan siya ni Donggang. Nakatayo si Suliksuan sa tabi ko. Naging malamig din ang kanyang tingin. Nakatakbo na si Zhang Peng sa galit. Biglang may isang anino sa pintuan ng silid. Si Peng Jai, ang direktor ng Bureau ng Lungsod ng Qingcheng. Dati siyang dumadaan lang. Nang makita ang aking mukha, nagniningning ang kanyang mga mata. Mabilis siyang pumasok. Sabay na iniunat ang mga kamay. Ay naku, Ginoong Lee. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Mula noong insidente sa hardware store. Si Jai ay palaging naging tao na aking kinakausap. Isinama ako sa mga taong dapat iwasan. Mas mabuting makatagpo kaysa magplano. Ngayong gabi, sana'y magbigay ka ng pabor. Mag-inuman tayo. Tumango ako. CJ. Labing masaya si Peng Jai. Sadyang umatras ng isang hakbang. Gumawa ng galaw na parang nag-aanyaya. Humarap ako sa mag-amang Donggang. Tatay Dong. Taozi. Tara. Uminom tayo kasama si Kapitan Peng. May kakaibang tingin si Donggang. Tumango siya. Lakas at koneksyon. Hindi ito basta-basta. Bago umalis si Donggo Tao. Sa gitna. Mga anino ng tao sa pintuan ng silid. Naiwan lamang ang mukha niyang kulay asul. Tinitigan niya si Duke Xiaowen ng masama. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Lee? Alam mo ba kung dahil sa iyo, nawalan tayo ng malaking proyekto sa bayan? Si Duke Xiaowen ay nabulabog at nanginginig. Si Duke Xiaowen ay nabulabog. Si Duke Xiaowen ay nabulabog at nanginginig. Pumatak ang mga luha. Yung dating kasintahan na dati niyang pinahalagahan. Ngayon, hindi na siya pinapansin. Pati ang iba ay ganun din ang paggalang. Naalala niya ang araw ng kanilang paghihiwalay. Ang huli kong sinabi, ang may-ari ng hardware store. Sa hinaharap ay papayagan. Akala ko, hindi siya nagbibiro. Sa essay room, si Peng Jai mismo ang humila ng upuan. Ginoong Lee, umupo ka rito. Hindi rin ako tatanggi.
Kaya umupo na lang. Pinausog ang bakanting upuan sa tabi. 6-1 Yuan. Umupo ka rito sa akin. Medyo nag-alinlangan si Suliksuan. Umupo ayon sa sinabi. Umiti si Peng Jai at nagpatuloy. Sa kanyang magandang pakiramdam. Babalik ako at hahanapin ang mga tao para kausapin sila. Wala akong itinago. Plano ko sanang proyekto sa teknolohiya. Katatapos ko lang makipag-ugnayan sa tao ni Lizay. Gusto ko lang pag-usapan ang lokasyon at pagtatayo ng pabrika. Huwag kang mag-alala sa pagpili ng lokasyon para sa pabrika. Ako na ang bahala. Kilala ko ang paligid ng Qingcheng, ang pagpaparehistro ng negosyo, at ang mga proseso ng pagrehistro ng buwis. Hindi mo na kailangang asikasuhin. Papalakasin ko ang ahensya para asikasuhin ang lahat. Pagkatapos ng sinabi ito, si Donggang sa kanyang kamay. Nagtatrabaho siya sa Qingcheng ng ilang dekada. Nakipag-ugnayan sa iba't ibang departamento. Nagtakbo ng walang pagod. Ngunit ang direktor na ito ay talagang nagmamadaling magbigay daan kay Leons. Si Donggo Tao ay mas lalong nagulat. Ang kanyang ama ay dati nang may lisensya sa negosyo. Kailangan nating maghintay ng kalahating buwan. Lalong naging masigla ang atmosfera ng salu-salo. Napansin ko si Su, hindi siya masyadong kumakain. Kaya't kinuha ko ang pampagana. Kumuha ako ng isang piraso ng steamed na isda. Maingat kong tinanggal ang mga tinik at inilagay sa kanyang mangkok. Subukan mo ito. Walang tinik. Itong eksena ay nakita ng lahat. Agad na nagpasimula ng papuri. Maingat at maalalahanin. Ang isda na dinala. Pakiramdam niya ay hindi komportable. Pumikit ang kanyang tainga sa hiya. Pagkatatlong inuman. Natapos ang pagtitipon. Dumating sa pintuan ng restaurant. Hawak-hawak ang aking kamay, ayaw bitawan. Nakaayos na ang lahat sa umaga. Nakaayos na ang usapan tungkol sa lupa, bukas pa lang. Nakaayos na ang lahat. Ipapaalam ko sa inyo agad kapag may balita. Si Dong ay nagmaneho at dinala kami sa pintuan ng komunidad. Sumunod si Donggo Tao at bumaba ng sasakyan. Hinatak mo ako para mag-usap ng tahimik sa tabi. Old Lee, maging tapat ka. May relasyon ka ba kay Suyi? Ngumiti ako. Anong relasyon? Ginagaya lang niya ako bilang girlfriend. Nagtawanan si Donggo Tao. Nag-rolling eyes ako. Sino ang maniniwala? Bakit ganito? Bakit mo kailangang iwanan ang girlfriend mo? Bakit? Akala mo ba bata ako? Old Lee, mag-ingat ka naman. Si Suliksuan ang taong ito. Ang kanyang mga mata ay kayang pumatay. Huwag kang magpakasakim sa pagkain. Wala akong pakialam sa kanya. Unti-unting lumalalim ang gabi. Ang mga tao sa kalsada ay nawala na. Ang dilaw na liwanag ay natira na lamang. Dilaw na liwanag. Ilang dilaw na liwanag na lang. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos kay Suliksuan, na bumabalot sa kanyang payat na anyo. Sa harap ng napakagandang dilag na ito, hindi ako maapektuhan, nakakabahala naman. Pasensya ka na. Kanina, nakita kong hindi ka kumain ng marami. Bumalik sa daan, magpakabusog ka. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Suliksuan. Hindi ako gutom. Bigla, isang matinis na tunog ang umabot. Isang galit na puwersa. Ang sumugod mula sa nakatagilid na daan. Napakaliwanag ng ilaw. Nawawalan ako ng malay sa pag-ugoy. Sa susunod na segundo, biglang bumilis ang van, na mabilis na tumakbo patungo sa akin. Mag-ingat. Dahil sa mahabang pagsasanay bilang ahente, si Suliksuan ang lakas ng tao. Hawak niya ang aking pulso ng mahigpit. Tumakbo sa likod ng puno. Nadapa ako papunta sa tabi ng daan. Sa sandaling umalis ang mga paa ko sa lupa. Bang! Nabulag ang tainga ng isang malakas na tunog. Isang van ang tumama ng malakas. Nabasag ang katawan ng puno. Bumagsak ng malakas. Malubhang deformed ang harap ng van. Nagsabog ng mga piraso ng salamin. Malalakas na ugong at alon. Bago ko pa man makabawi, bumukas ang gilid ng van. 4 ang lumabas ng sabay-sabay. Hawak ang mga baril na may butas. Hindi maganda. Sumigaw si Suliksuan. Hinila ako patungo sa likod ng sementadong bulaklak na bakuran. Kasabay nito, mabilis na hinawakan ng kanyang kanang kamay ang kanyang bewang. Isang baril ang hawak na sa kanyang kamay. Bang! Nagsimula nang magputok ang kalaban. Tumama ang bala sa sementadong gilid ng bulaklak na bakuran. Nagbuga ng mga sparks. Humiga ka lang, huwag gagalaw. Si Suliksuan gamit ang flower bed bilang barikada. Mabilis na sumilip at tumutok. Pinutol ang gatilyo. Nanguna sa laban, sumabog ang tao sa harap. Nakatago ako sa likod ng flower bed. Malakas ang tibok ng puso ko, parang lalabas sa dibdib. Noong una, sinabi ni Sun King na ang mga puwersa sa labas ng bansa ay gagamit ng lahat ng paraan para siraan ako. Akala ko noon, sobra na ang pag-aalala ng bansa. Pero ngayon, ang mga nabasag na puno, ang mga deformed na sasakyan, at ang mga bangkay sa lupa, ay nagsasabi sa akin ng walang salungatan. Kanina, muntik na akong mamatay. Nakita ko ito nang hindi ko namamalayan. Sobrang kalmado niya. Ang posisyon ng baril astig at malamig. Isang nakabuhos na itim sa pagitan ng mga puwang. Nakatagilid, umikot sa kabilang bahagi ng bulaklakan. Tinutok ang baril sa akin. Nakatukod ang mga labi sa isang nakakatakot na ngiti. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Nakita ni Suliksuan sa kanyang gilid. Walang pag-aalinlangan. Bigla itong tumalon. Pinindot ako ng mahigpit sa ilalim. Bang! Bumagsak ang bala kay Su. Nagdala ng mga patak ng dugo. Sumabog sa aking mukha. Ang mainit na pakiramdam ay nagdulot sa akin ng pamamanhid. Halos mawala ng malay. Si Suliksuan ay umungol ng tahimik. Ngunit walang bahid ng pag-atras. Bumunot ng baril ng pabaliktad. Tama sa balikat ng itim na damit na tao. Sa isang napakakritikal na sandali, ilang mga disigu ang mabilis na dumarating. Isa sa mga sasakyan ay bumangga sa kanya.
Si Son King-shan kasama ang higit sa 10 mga ahente ng National Security ay tumalon mula sa sasakyan. Huwag gumalaw. Ihulog ang armas. Mga ahente, hawak ang mga shield. Mabilis na bumuo ng matibay na palibot. Matapos ang putok ng baril, ang natitirang mga nakasuot ng itim ay nagsisigaw at bumagsak. Naalis ang banta. Nanghihina akong nakabalik sa sarili. Gusto ko sanang tumayo mula sa lupa. Bigla ang naramdaman ko ang bigat ng dala. Nakatakip pa rin si Suliksuan sa akin. Si Suliksuan pa rin. Sobrang kabado lang ako kanina. Walang oras mag-isip. Ngayon, naramdaman ko ang init ng katawan niya. Pumasok sa ilong ko. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Ang puso na dati kumakabog dahil sa nerbiyos. Ngayon ay tila naguguluhan. Si Suliksuan ay tila may natuklasan. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Tama lang na tumama ang aming mga mata. Sa sandaling nagtagpo ang aming mga tingin. Ang hangin ay punong-puno ng isang banayad at kakaibang atmosfera. Siya ang unang nakaramdam. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Nakatayo habang nakasandal sa lupa. Ngunit nung magpuwersa siya, naipit ang sugat sa daan. Dumapo ang matinding sakit, na hindi niya mapigilang. Mumunting sigaw. Nanginig ang kanyang katawan. Mag-ingat. Agad akong nag-abot ng kamay. At sa instinct, hinawakan ko ang kanyang baywang. Nagat ng kanyang ibabang labi. Sa tulong ng aking lakas, dahan-dahan siyang umupo. Sinikap na iwasan ang aking liwanag. Ngunit ang bahagyang namumula niyang mga tainga ay nagbigay diin sa kanyang emosyon sa sandaling ito. Si Son King-shan ay mabilis na tumakbo papunta. Nang makita ang sugat ni Suliksuan, kasabay ng mabilis niyang pag-aalaga sa kanya, nagsasalita siya sa mga tao sa paligid na pumunta sa ospital. Pagdating sa Central City Hospital, matagal nang dala na ng direktor ang lahat ng pagsusuri. Hanggang hating gabi na ang mga ito. Ang resulta ay nagpapakita. Mayroon lang akong bahagyang pasa. Si Suliksuan ay may pasa sa braso. Hindi ito umabot sa buto. Si Son King-shan ay tumawag. Napakamahigpit ng boses sa telepono. Ang proteksyon ng bansa ay isang pangunahing bagay. Halos nagkaroon ng pagkamatay sa pagkakataong ito. Hindi mo maiiwasan ang pananagutan. Kung magkakaroon ka ng anumang pagkakamali, dapat kang magbitiw sa iyong posisyon. Tinatanggap ko ang parusa. Handa akong ilagay ang aking buhay sa panganib. Alas 7 ng umaga. Umuwi ako na pagod. Bumukas ang pinto. Naghahanda na ang mga magulang para sa almusal. Agad na lumapit si Wuxiuli, na may mukhang mausisa. Xiaozi, hindi ka umuwi kagabi. Mukhang maganda ang samahan niyo ni Xiangning. May ilang itim na linya na sa aking noo. Nanay, sobra ka namang mag-isip. Kagabi, abala ako sa tindahan hanggang sa sobrang late na. Kumusta na ang tungkol sa blind date? Hindi kami bagay. Wala kaming masyadong mapag-usapan. Isang saglit na pagkadismaya ang lumitaw sa mukha ni Wuxiuli. Nang tanghali, si Suliksuan ay pumasok sa tindahan ng mga hardware. Medyo maputla pa ang itsura niya. Ngunit ang mga mata at kilay niya ay may karaniwang malamig na ekspresyon. Inilapag ko ang hawak ko at mabilis na lumapit. Bakit ka nandito ulit? Hindi ba si Enfantian ang doktor mo? Masakit pa rin ba ang braso mo? Si Suliksuan. Medyo namumula ang pisngi. Walang anuman. Maliit na sugat. Ang tungkulin ko ay protektahan ka. Kung walang problema sa katawan, dapat bumalik na. Sadyang umatras siya ng kalahating hakbang. Sumunod ako at umusad ng kalahating hakbang. Salamat sa pagligtas sa akin kagabi. Ito ang aking tungkulin. Umiti ako ng bahagya. Maliban sa tungkulin, walang personal na damdamin. Halimbawa, nag-aalala na ba kami mangyari sa akin? Si Suliksuan ay medyo nairita. Piliting magmukhang malamig. Leons, mangyaring magpakaseryoso. Isang tinig. Lumiko siya upang magdala ng tsaa at tubig para sa kanya. Kumuha ng merienda. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Lee sa pintuan ng tindahan. Narinig ang boses sa pintuan ng tindahan. Dala na ang tanghalian. Nakita si Suliksuan sa tindahan. Nabigla si Wuxiuli. Biglang naging maliwanag ang mata niya. Maingat na hinila ang braso ko. Xiaozi. Sino yung babae na iyon? Siya si Suliksuan. Kaklase ko sa high school. Magandang araw, tita. Agad na bumati si Suliksuan. Tiningnan ni Wuxiuli. Si Suliksuan mula ulo hanggang paa. Lalong nagustuhan siya. Yixuan, dito na tayo kumain ng tanghalian. Tita, nagluto ka ng adobong karne. Si Suliksuan ay medyo nahihiya sa biglaang pagiging masigla. Tita, wag na po sanang mag-abala. Hindi abala, hindi abala. Hindi napigilan ni Wuxiuli na ipaupo siya. Gabi na. Kakatapos ko lang umuwi. Si Wuxiuli ay umupo sa sofa. Xiaozi, mama nagtatanong sa'yo. Tungkol kay Suliksuan. May gusto ka ba sa kanya? Gusto mo bang maging manugang mo siya? Hindi ko maiiwasang ngumiti. Nanay, ngumiti si Wuxiuli. Magaling na bata. May panlasa. Kaya't dapat kang magmadali. Baka maagaw ng iba ang ganitong kabutihan. Bukas ng gabi, kakain tayo sa bahay. Nanay, ipakita mo ulit ang galing mo. Tulungan kitang makuha siya. Alas 9 ng umaga. Nasa tindahan ako ng hardware. Nag-aayos ng isang black and white na telebisyon. Nagbigay ng abiso ang sistema, dagdag isa sa teknolohiya. Biglang pumasok si Dong Gotao. Ating Lee. Magandang balita. Talagang nagtatrabaho si Director Peng ng Bureau of Industry and Commerce. Nakapili na ang lokasyon ng pabrika para sa atin. Hindi pa natatapos ang usapan. Nang biglang umingay ang Nokia. Tawag ito ni Peng Jai. Ginoong Lee. Nakatakda na ang lokasyon ng pabrika. Inayos ko na ang mga kinakailangang dokumento. At naglaan pa ng mga insentibo at tulong. Nag-usap ako ng kaunti bago ko isinara ang tawag. Si Dong Gotao ay nag-angat ng kilay. Sinabi na niya ito sa tatay ko.
Kailangan mo pa bang tumawag? Siyempre, kailangan. Sila ang mga opisyal. Pinakamainam silang nakakaalam sa mga tao at sa mundo. Si Donggo Tao. Isang hinga. Pagkatapos ay nagbago ang usapan. Lolo Lee, may magandang balita ako sa'yo. Yung babae ni Duxia Owen. Dahil noong nakaraan. Diretso siyang pinadala sa Haoshanton bilang buntis na kontrol sa populasyon. Wala akong emosyon sa aking mukha. Yung lugar sa Kiaoshanton. 18 liko ng daan sa bundok. Walang maayos na daan. Huwag na siyang umasa na makakabalik sa mga nakaraang taon. Ngumiti ako. Hindi ko siya sinagot. Unti-unting bumabagsak ang araw sa kanluran. Nakatingin ako sa pader, sa orasan sa dingding. Ang oras ay nakatutok sa alas 6. May matamis na ngiti. Si Suyiksuan ay nakaupo sa loob, nagbabasa. Ang sikat ng araw ay nasa kanyang mga buhok. Lumapit ako. Kagawad Su. Nakatingin ng sobrang seryoso. Isinarado niya ang libro. May problema ka ba? Gusto kitang imbitahan kumain. Salamat sa iyong pagtulong. Sabi ni Suyiksuan. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Hindi ko balak siyang palampasin. Gusto kong imbitahan si Suyiksuan. Hindi siya ahente ng pambansang seguridad. Sa puso ko, hindi ka kailanman naging bodyguard ko. Sinasalubong ko ang tagumpay. Sa labas ng ating paaralan, may isang tindahan ng spicy skewers ni Fat Chai. Napakasarap ng lasa. Mabilis na bumalik si Suyiksuan sa kanyang malamig na anyo. Hindi na kailangan. Hindi rin ako nagagalit. Tumatayo, nagpapakita ng kilos na mag-aayos ng gamit. Pagkatapos ay tumingin muli sa kanya. Pero sa totoo lang, palagi mong binabanggit ang misyon. Ngayon, aalis na ako papuntang pamilihan. Maraming tao, maraming mata. Gusto mong sumama. Sundin ang misyon na protektahan ako. Nagatakang si Suyiksuan. Dahilan sa kulay. Umiti ako na parang batang nakamit ang tagumpay. Batang nakamit ang tagumpay. Umiti ako na parang batang nakamit ang tagumpay. Sa pagkakataong umihi, tumawag ako. Hindi na ako pupunta sa hapunan ngayong gabi. May abala sa tindahan. Nagtaka ang nasa kabilang linya. Anong nangyari? Hindi mo inanyayahan si Iksuan. Nanay, nasa kontrol naman ang lahat. Magkasama kaming nagsara ng hardware store ni Suyiksuan. Naglalakad kami papunta sa Commercial Street. Dahan-dahang binabagal ko ang lakad. Kasabay niyang naglalakad ng magkatabi kami. Iksuan, noong nag-aaral ka pa, ikaw ang lahat ng buwan sa langit. Walang katotohanan iyon. Ngumiti ako. Siguro ay dahil sa eksenang ito. Naisip kong patayin ako. Hindi nagsalita si Suyiksuan. Kundi bahagyang pabilis ang kanyang mga hakbang. Patuloy na masigla ang Commercial Street. Nahanap ng dalawa ang tindahan ni Fat Sister na may maanghang na skewers. Kakakuha lang ng isang tofu at inilagay ito sa bibig niya. Tumunog din ito. Kinuha ko ang cellphone at tumingin. Wu Shenhe. Nagkunot ako ng noo. Sige, sasagutin ko. Komandante Wu. Ginoong Lee. Nasaan ka ngayon? May isang bagay na hindi mahalaga. Pupunta na ako para kunin ka. Pag-usapan natin ito ng harapan. Tinanong ni Suyiksuan. Si Commander Wu ng Northern Theater. Na siya mismo ang pupunta para kunin. Tiyak na napakalaking bagay ito. Ngumiti ako. Kunin ang isang piraso ng tokwa na nagkakahalaga ng isa jiao at ibigay sa kanya. Kainin mo muna ang isang piraso. Malaki ang bagay na ito. Hindi pwedeng maantala ang date ko dahil dito. Sino ba ang nakipag-date sa'yo? Muling namula si Suyiksuan. Nagpatuloy silang kumain ng spicy skewers. Nagkukwentuhan tungkol sa mga nakakatawang alaala noong high school. Sinabi ni Jit tungkol sa mga nobelang buksya ni Dong. Isang nakakahiya na karanasan ng mahuli ng guro. Hindi napigilan ni Suyiksuan na tumawa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Nakita ko iyon. Kaya pala kahit ang malamig na mukha ay tumatawa. Nagtaka si Suyiksuan. Nais sanang tumutol. Ngunit biglang huminto ang kanyang tingin. Sa hindi kalayuan, sa isang mesa, nakaupo ang isang grupo ng mga kabataang may masamang asal. Ang kanilang mga mata ay nagkalat sa paligid. Isa sa kanila, si Huang. Ay nakatingin kay Suyiksuan. Na may mapanlikhang ngiti. Nakatagilid sa gitna, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Nang tumingin siya sa akin. Nagtigilan ang kanyang mukha. At lumitaw ang galit sa kanyang mga mata. Tang Bing. Sa mga nakaraang araw, puno siya ng galit. Walang trabaho. Nasira ang kanyang kinabukasan. Kasama ng kanyang mga koneksyon. At ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Ako. Lumapit ka rito, Huang Mao. Bing Jie. Kilala mo ba sila? Nagmumura si Tang Bing. Ganito na ako ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Bigla siyang tumayo, may kulay dilaw na buhok. Gago. Sumubok namang istorbo kay Brother Bing. Ngayon, paparamdam niya ang kanyang lakas. Maraming tao ang nagsimula ng lumapit. Matagal ko nang napansin ang ingay. Tumingin ako pataas. At nakita ko si Tang Bing. Talagang magkaaway ang daan natin. Ibinaba ni Suyiksuan ang mga bamboo skewer sa kamay. Tahimik siyang kumilos at lumipat ng kaunti sa tabi. Inilagay niya ako sa likod niya. Dumating si Huang Mao sa harap ng mesa. Inabot niya ang balikat ni Suyiksuan. Maliit na magandang babae. Sumama ka sa kuya mo. Bahagyang inikot ni Suyiksuan ang kanyang katawan. Itinaas ang kamay at hinawakan ang pulso ni Mao. At sa pagkakataong iyon, iniikot pababa. Isang malakas na sigaw na parang pagpatay ng baboy ang umabot. Itinaas ni Suyiksuan ang paa at sinipa. Tama sa likod ng kanyang tuhod. Si Huang Mao. Bumagsak. Isang sigaw at napaluhod sa lupa. Ang sunod-sunod na galaw ay mabilis na parang kidlat. Sa loob lamang ng 2 segundo, sumigaw ang sundalo. Sugod. Saktan ninyo siya ng husto. Ang natitirang ilan, kunin ang bote ng serbesa. At ihampas ang upuan sa kanya.
Si Suliksuan ay nag-iingat at gumagalaw. Bawat galaw niya ay tumpak at matindi. Lumiko sa gilid at umiwas sa upuan. Isang sipa mula sa likod, diretso sa liig ng kalaban. Yung binata ay tuluyang bumagsak. Hinampas ang isang lasing na nanlaban gamit ang paa. Ipinasok ang tuhod sa tiyan ng isa pang tao. Ipinasok ang tuhod sa tiyan ng isa pang tao. Yung tao ay nakaluhod sa lupa dahil sa sakit. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang kulay ng mukha ni Tangbing. Sa takot, sumigaw siya. Ang tatay ko ay vice-direktor ng King Cheng Shenyuan. Hindi ko kayo papayagang makaalis. Agad siyang kumuha ng cellphone at mabilis na tumawag. Si Brother Chow. Sinaktan ako ng tao. Magtawag ka ng tao dito. Nakatapos na ng tawag. Tinitigan niya ako ng masama. Leons, maghintay ka sa akin. Umiti ako ng may pagdududa. Nandito lang ako naghihintay. Sa loob ng 10 minuto, narinig ang mabilis na sirena mula sa malayo. 2 pulis na sasakyan ang dumating ng mabilis. Dumating sila ng mabilis. Sino ba ang mandirigma na nananakit sa aking nasasakupan? Sawa na sa gulo. Si Ma Chao ay nakatayo ng nakataas ang kamay. Si Xiaobing. Sino ang bumugbog sa'yo? Itinuro ako ni Tangbing. Si Chao Ji. Siya nga. At yung babae. Agad silang hulihin. Pumihit si Ma Chao at nagbigay ng senyas. Dalhin niyo sila sa akin. Agad na pumagit na si Suliksuan sa harap ko. Malumanay niyang sinabi. Kami ay nagdepensa sa sarili. Sila ang unang umatake. Humalakhak si Ma Chao ng malamig. Sino ang nagsasabi na depensa sa sarili? Saka na natin pag-usapan sa pulis. Nakangiti si Tangbing sa tabi. Leons, tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Naging malamig ang tingin ni Suliksuan. Kumuha ng isang itim na leather na A holder na may gintong embossing. Ministry of National Security ng Longo. Ang mga salita ay labis na nakakasilaw sa ilaw. Ang litrato sa gi ay siya mismo. Malinaw na makikita ang selyo. Parang may bigat sa mukha ni Ma Chao. Nawalan siya ng lakas sa binti. Halos mapaatras siya sa lupa. Kahit sino ay nalamang siya ay kay Anbu. Anak, anong gulo ang pinasok mo? Iniwas ni Suliksuan ang kanyang mga dokumento. Malamig na tinitigan si Ma Chao. Ngayon, kailangan mo pa ba kaming dalhin sa istasyon ng pulis? Agad na umiling si Ma Chao. At nagpakita ng ngiti na mas pangit pa. Maling akala. Lahat ito ay maling akala. Si Tangbing ay kusang lumapit. Bro Chao, takot ka ba? Matagal na akong nag-ayos kay Jiyunse. Isa siyang negosyante na nagbebenta ng mga hardware. Wala siyang kahit anong background. Siguradong nananakot lang ang babaeng ito. Malakas na napailing si Ma Chao sa kanya. 3 van ang dumaan. At sumugod sila. Binuksan ang pinto ng sasakyan. 20 ilang malalaking lalaki ang bumaba. 20 ilang nakasuot. 20 ilang malalaking lalaki ang bumaba. Bawat isa ay may hawak na bakal na tubo. Dumating na ang mga tao na tinawag ni Tangbing. Ang pinuno ay lumapit kay Tangbing. Lumapit siya kay Tangbing. Sundalo. Sila nga. Itulak si Ma Chao ng mga sundalo ng Tang. Nakangiti ng masama. Mga kapatid. Sila ang dalawa. Ngayon, talunin niyo sila ng todo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab habang tinitingnan ako. Leons, salamat sa iyo. Wala na akong anuman ngayon. Dahil hindi ako makapasok sa gobyerno. Kailangan kong ipakita ang laban na ito ngayon. Ito ang aking pagkakataon upang makilala. Natatakot si Bu Chao at nawawala ang kanyang kaluluwa. Sumugod ka na, hawakan. Sumugod ka na, hawakan ang braso ng sundalo. Tang sundalo, sira ulo ka. Sila ay mga tao ng Ministry of State Security. Kung gagawin mo sila ng kahit anong masama, ikaw ay mapapahamak ng sobra. Hindi talaga naniniwala si Tang. Mga kapatid, sugod na. Sino ang bumali ng binti ni Liu Kai? Bibigay ako ng 1,000 piso sa kanya. Sumasayaw, nagtipon ang mga tao sa paligid. Dumating sina Sun Qingshan at ang dalawa pa. Iniligtas nila ako sa likod. Pagkatapos ng sinabi niya, ang nakakabinging tunog ng sirena ay papalapit mula sa malayo, na parang umaabot sa lahat ng dako. 1, 2, 3, 10 sasakyan ng pulis ang sunod-sunod na dumating, na pumapalibot sa buong grupo ng maanghang na pagkain. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Maraming pulis ang mabilis na bumaba, at bumuo ng mahigpit na bilog. Si Zheng Xiangyang, hepe ng pulisya ng King Cheng, ay nagmamadali, na bumaba mula sa unahang sasakyan ng pulis. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Sun Qingshan, inatasan niya ang lahat ng puwersa ng pulisya ng Zudong. Si Ma Chao, nakita ni Tangbing ang sitwasyong ito. Lahat ay nagulat at nag-aalala. Ang mga binti ng AC Chai ay nanghihina. Nangungusap ng bulong. Lahat ng pulis sa buong lungsod ay nagkilos na. Si Zheng Xiangyang ay mabilis na tumakbo sa gitna ng mga tao. Nakita niya si Anna sa gitna. Bahagyang nakahinga ng maluwag ang dibdib niya. Diretsong lumapit siya kay Tangbing. Ang mga mata ay nakatitig na parang mga tansong kampana. Agad na kumuha si Tang ng sigarilyo. At may pagyukod na inabot ito. Direktor Zheng. Manigarilyo, manigarilyo. Pangalawang direktor. Hindi man lang tiningnan ni Zheng Xiangyang ang sigarilyo. Isang galaw ng kamay. Natutupang sigarilyo sa lupa. Ang tatay mo ay direktor. Anong kinalaman ko dito? Namumula ang mukha ni Tangbing na parang lechon. Nanginginig si Zheng Xiangyang. Nakaturo sa ilong ni Tangbing at galit na binabato. Ayoko pumunta. Kung hindi niyo sana ako pinatay. Alam niya ng kaunti tungkol sa akin. Ako ay isang pambansang talento, gagamitin ko ang lahat ng resources para protektahan ang pinakamataas na antas ng mga high-tech na eksperto, na under 24-hour protection ng Department of National Security. Kung sakaling may masamang mangyari sa akin sa King Cheng, kasama na ang buong King Cheng sa paglubog, kung makipag-away kayo kay M. Lee,
Para kayong nakikipag-away sa buong Qingsheng. Kunin niyo lahat. Walang dapat makaligtas. Agad na sumugod ang mga pulis. At kinontrol si Tangbing, si Machao at ang iba pang mga kalalakihan. Si Tangbing ay pinindot ng 2 tao sa lupa. Patuloy pa rin ang kanyang paglaban. Bakit ako ang hinuli? Ang tatay ko ay Deputy Director ng Bureau of Auditing. Si Leons ay nagbubukas lang ng tindahan ng mga hardware. Bakit niya siya kailangang protektahan? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan. Isang maliit na tindahan ng hardware, isang maliit na negosyante. Paano niya magagawang istorbo ang direktor ng pulisya? Pati na ang pag-utos na ilipat ang buong lungsod upang protektahan siya. Lumapit si Zheng Xiangyang sa harap ko. Magandang araw, Ginoong Li. Ikinalulungkot ko ang iyong pagkabigla. Sisiguraduhin ng pulisya ng Qingsheng na maimbestigahan ito. Bibigyan ka namin ng malinaw na paliwanag. Nagsalita siya. Nabanggit lang niya. Talagang kailangan ng ayusin ang seguridad sa Qingsheng. Ito ang pakete ng salita na nagpalala ng pakiramdam ni Zheng Xiangyang. Sa oras na ito, isang malakas na tunog ang umabot mula sa langit. Lahat ay instinctively tumingin pataas. Ang hangin mula sa helicopter ay humampas sa mga puno sa tabi ng daan. Nakaon ang spotlight sa helicopter. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang tumama, na parang nagdala ng araw sa buong lugar ng maanghang na pagkain. Mas lalong naguluhan ang mga sundalo. Hindi ba't nag-aaway lang kami? Bakit kailangan pang makialam ang militar? Dahan-dahang lumapag ang helicopter sa maluwag na lugar. Bumukas ang pinto ng kargamento. Si Gu Shanhe ay nakasuot ng maayos na uniforme ng militar. Ang mga epaulet ng general ay kumikislap ng maliwanag. Malakas siyang bumaba. Sinikap ni Tangbing na itaas ang kanyang ulo. Nang makita ang epaulet ni Gu Shanhe, bigla siyang napatigil. Halos mawala ng malay. General! Walang ibang tao si Gu Shanhe sa paligid. Dumaan ng diretso sa gitna ng tao. Lumapit sa harap ko. Dahan-dahang itinaas ang kanang braso. Gumawa ng isang perpektong, walang kapintasan na salute. Ginoong Li, talagang ikinalulungkot ko. Nahuli ako. Talagang naguluhan ang sundalo. Isang rear admiral ay nagbigay galang sa isang batang lalaki. Sungking siya at mabilis na lumapit. Matatag na nakatayo. Tamang pagbibigay galang. Ginoong Gu. Mga taong sangkot sa lugar. Komprehensibong investigasyon. Maging mahigpit sa pagtrato. Si Gu Shanhe ay mahinang. Nagsalita at nagpapaalala na ang seguridad ni Ginoong Li ay kailangan pang palakasin. Tumingin ako kay Gu Shanhe. Si Commander Wu ay espesyal na dumating para sa akin. Ano ba ang nangyayari? Dinala ako ni Gu Shanhe sa isang helikoptero. Nagpa siya ang militar na magsagawa ng operasyon na may pangalang Lijian, na isang pagsasanay militar, na partikular na susuriin ang Dragon Warrior. May isang sinag ng kasiyahan sa aking mga mata. Si Gu Shanhe ay sinasamantala ang pagkakataon. Eksena ng labanan sa himpapawid. Pagpapagana ng Su-27. Mga aktibong eroplano tulad ng E-8 naglalaban ang mga jet at mga dragon ng laban. Pagsusuri sa stealth capabilities, mobility at sistema ng armas. Ako ay tumango ng malakas. Ako ay sasali. Natuwa si Gu Shanhe sa narinig niya. Ngunit agad siyang nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan. May isa pang bagay na kailangan kong kumpirmahin sa iyo. Anong mga armas ang kayang dalhin ng Sanlong? Ang aktibong Bali-8 at ang mga misile na AC-27. Kaya ba nitong Yakma, kahit gaano pa ka-advanced ang fighter jet, walang angkop na pagkakabit ng armas? Isa lamang itong walang laman na balangkas. Umiiling ako. Hindi nagdadala ng misile ang Sanlong. Nagulat si Gu Shanhe. Ano ang gamit nito sa pakikipaglaban? Mga laser na armas. Ano? Nagdududa si Gu Shanhe kung narinig niya ng tama. Taong 2,000. Ginoong Li, alam kong ikaw ay henyo. Ngunit ang bagay na ito tungkol sa laser na armas ay masyadong maaga. Ang kasalukuyang antas ng teknolohiya ay hindi kayang suportahan ang laser na armas. Tiyak ako dyan. Hindi kayang gawin ng iba. Hindi nangangahulugang hindi ko kayang gawin. Mayroon akong laser cannon. Nasa tindahan ng hardware ko iyon. Nagtaka si Gu Shanhe. May nakatagong laser cannon sa tindahan ng hardware. Noong ginawa ko ang Dragon War, kasama na ang laser cannon. Pero tinanggal ito noong huling test flight. Kasi bago pa ang teknolohiya, pwedeng magkaproblema sa ere. At maaksidente, masama yun. Si Gu Shanhe ay kumuha ng walkie-talkie. Bumaba ang boses at nagutos. Agad magpadala ng isang batalyon ng armas. Papunta sa Qingsheng Kiguang Hardware Store. Buong oras na pagbabantay. Ihanda ang helicopter. Nakahanda sa pagdadala ng armas sa anumang oras. Pagkalipas ng kalahating oras, maraming armado magtungo sa hardware store. Huwag hayaang makalabas ang sinuman. Bumalik sa hardware store. Sa daan, tinawagan ko ang bahay. Nanay, pupunta ako sa ibang lugar para kumuha ng mga produkto. Hindi ako uwi sa mga susunod na araw. Kumuha ng mga produkto. Mag-ingat ka sa daan. Huminto si Buxuli. Tama nga. Kung may oras, tawagan mo si Iksuan. Mag-alala ka naman sa kanya. Maganda ang dalagang iyon. Huwag mong palampasin. Nang hindi ko namamalayan, tumingin ako kay Su Iksuan sa tabi ko. Nakatagilid siya at nakatingin sa labas ng bintana. Ang mahina at malamig na liwanag ay naglalarawan sa kanyang maputing mukha. Bumubuo ito ng magandang anyo. Sandaling sinabi ko lang. Nakuha ko na, ma. Binaba ang tawag. Sa loob ng helikopter may maikling katahimikan. Maikling katahimikan. Tumingin ako kay Su Iksuan. Dumating ang helikopter sa Kiguang Hardware Store.
Inakay ko si Bushanhe papasok sa likod na bakuran. Bumangon ang tarpaulin. Gatas na puting pintura. Maayos ang mga linya, biglang lumitaw ang kanyon. Matibay na pagkakabit ng katawan ng kanyon. 3 arko na hugis, nakaayos ng maayos. Madilim na asul na salamin. Punong-puno ng teknolohiya. Inabot ni Bushanhe at hinaplos ang katawan ng kanyon. Nanginginig sa sobrang saya. Ipinapadala ng Eagle ang laser cannon. Hanggang ngayon. Ngayon tayo ang malayo. Mag-ingat, mga sundalo, helicopter. Mayo 15. Sa itaas ng Yellow Sea. Malinaw ang kalangitan. Opisyal na nagsimula ang military exercise. Nahati ang military exercise sa 2 panig, pula at asul. Ang hilagang rehiyon ay ang pulang hukbo. Ang asul na hukbo ay binuo mula sa iba pang mga elite. Nalaman ng asul na hukbo na ang pulang hukbo ay may isang eroplano na mas advanced kaysa sa Ki. Isang eroplano na mas advanced kaysa sa Ki. 22, isang misteryosong fighter jet. At pinapayagan silang gumamit ng live ammunition sa panahon ng pagsasanay. Lalo pang tumindi ang aming laban. 27 sa loob ng cockpit. Ang piloto na si Zeng ay puno ng damdamin. Para bang hindi kami pinapansin. Akala ba nila isang simpleng labanan lang ito? Sa paglabas ng utos mula sa command center, umangat ang eroplano. Dinala ako ni Bushanhe sa pagdaan. Diretso sa punong himpilan ng Red Army. Namumuno si Luosiki. Isa-isa silang may kakaibang anyo. Hindi ko sila pinansin. Nakatagilid sa dingding electronic sun table. Ginoong Lee, maaari bang ipakita ang mass production ng Battle Dragon? Nasa military exercise na ito ang sagot. Bushanhe ang huling paalala sa akin. Walang kahit kaunting kaba sa mukha ko. Kagawad Wu. Sundin lang ang plano. Habang ang liwanag ay dumaan sa electronic na mapa, relaxed ang mukha ko. Sa totoo lang, kung hindi lang ayaw ko magmukhang masyadong masama, pinakamabilis na 10 minuto, matatapos na ang pagsasanay na ito. Nakatitig si Bushanhe. Nagsusulitan. 10 minutong pagtatapos ng air combat exercise. Anong kalokohan ito? Wala akong masyadong paliwanag. Umupo sa tabi ng control panel. Ang mga daliri ay mabilis na kumikilos. Naka-on ang target lock mode. Maximized ang stealth capability. Puno ng enerhiya ang laser cannon. Nakatayo si Suliksoan sa likuran ko. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas. Pinindot ko ang huling pindutan. Tumingin sa Bushanhe. Sige na. Tapos na ang setup ng programa. Pwede nang lumipad. Huminga ng malalim si Bushanhe. Lumapit sa komunikador, tahimik na magbibigay ng utos. Mga unit, maghanda. Fighter Dragon, maghanda. Tumaas. Tuloy-tuloy na tumataas ng patayo. Mabilis na tumakbo patungo sa ulap. 8 sa 27 ng asul na hukbo. 8A81, 66 na eroplano nagtipon sa maayos na hanay. Parang itim na ulap na bumabalot. Sinuri ni Zeng Junrong ang radar screen. Nakita niya na ba ang radar ng mga jet? Ibang mga piloto ay umiling. Wala. Ang radar screen ay walang laman. Wala rin akong nakita dito. Sa loob ng command center ng Blue Army. Naka-on lahat ang radar screens. Ngunit sa screen, wala nang iba. Pulang hukbo. At sa oras na ito, ang dragon ng digmaan ay tahimik nang nakarating sa lugar ng pagsasanay. Ang atmosfera sa punong himpilan ng pulang hukbo ay tensyonado. Nag-deploy ang asul na hukbo ng 16 na eroplano. Kaaway 16. Kaya ba ito? Ang ZDS Grandview ay nakabalik na sa command center. Malinaw na nakikita ang Ilog King. Ang bawat flight path, bilis, lalim ay real-time na ina-update. May nagsigaw. Para bang sobrang galing. Habang tinitingnan ko ang kalaban sa screen, lumiko siya kay Bushanhe. Komandante Wu, kung umatake tayo ngayon, matatapos na ang palabas. Lumapit si Bushanhe sa screen. Ang Shanlong Atlan ay nasa 200 kilometro. Napakalayo nito. Huwag nang pag-usapan ang laser cannon. Tumpak na tama. Umiti ako. Maaari bang tamaan? Malalaman mo kapag natamaan na. Saktong bigyan sila ng kaunting gulat. Dahan-dahang pinindot ang atake na buton. Nakatutok ang laser cannon. Nakalock ang Blue Army no. 3 na eroplano, gilid ng katawan ng Dragon Warrior. Asul na salamin na kanyon ay dahan-dahang lumalabas. Nagmumulat ng banayad na liwanag ng enerhiya. Punong himpilan ng asul na hukbo. Mabilis na alarma, biglang umingay. Ulat sa pangkalahatang komandante. Nawawala ang signal ng 003 na jet. Lumabas sa ehersisyo. Pangkalahatang komandante ng asul na hukbo, Gu Zhenjing. Uliting mo, ano nang nangyari sa 003? Si Daiweigo ay kumuha ng komunikasyon. 003. Ako si Daiweigo. Ano nang talagang nangyari? May nakita bang kaaway? Tahimik ang kabilang dako ng channel ng ilang segundo. Bago narinig ang boses ni Faye. Pangkalahatang komandante. Hindi ko alam ah. Palaging blanko ang radar. Wala akong nakitang kaaway na eroplano. Biglang nag-alarm ang katawan ng eroplano. May mga tao sa command center na mahina ang bulong. Baka nagka-aberya ang rehearsal. Nangitim ang mukha ni Daiweigo. Sa panel ng mga hurado sa palabas. Sa kabilang linya, matatag na sabi niya. Director Day. Matapos ang pagsusuri, ang power pod ng Blue Army 003 fighter jet ay tinamaan ng eksakto ng armas ng Red Army. Ganap na epektibo ang resulta ng pagsusuri. Walang anumang mali. Huminga ng malalim si Daiweigo. Tahimik na parang kamatayan. Ang kalaban na hindi nakikita. Kayang sirain agad-agad. Lumampas na ito sa
Inaasahan ng Red Army na larawan. Nang makita sa screen, si Wu Shenhe ay nagulat, at agad na humalakhak. Ang laser cannon na ito ay talagang kahanga-hanga. Tumpak na tumama mula sa 200 kilometro. At hindi pa nahahalata. Ako ay labis na kalmado. Komandante Wu, nagtuturo ang piloto. Saktong-sakto ngayon. Bakit hindi natin bigyan sila ng pagkakataon? Subukan ng taktika, tingnan kung epektibo. Nag-isip si Wu Shenhe ng sandali. CJ, ipakita ang hanlong sa kanilang paningin. Tingnan kung paano sila mag-aakto sa 8 laban sa 1. Maaari bang labanan ang drago ng digmaan? Ang drago ng digmaan sa mataas na himpapawid. Ang makina ng drago ng digmaan ay buong lakas na umaandar. Naging isang pilak na sinag. Agad na lumampas sa tunog. Lumabas sa harap ng asul na hanay ng mga sundalo. 001 ulat. Nakatagpo ng kaaway na eroplano. Zheng Junrong na espesyal na eroplano ng digmaan. Wala pa ring reaksyon ang radar. Parang bigla na lang itong lumitaw. Sa loob ng punong tanggapan ng asul na hukbo. Lalong nagiging seryoso ang mukha ni Daiweigo. Sikretong armas. Gamitin ang visual na pag-target. Pinapayagan ang pagputok. Malayang atake. Magsagawa ng atake. 3-8. Diretso sa drago ng digmaan. Sa susunod na segundo, bahagyang lumihis ang katawan ng drago ng digmaan. Tulad ng paru-paro, isang misele. Ang buntot ay nagbuga ng maputlang asul na agos ng hangin. Madaling nakawala sa pangalawang misele. Sa huli, malapit ng tumama. Biglang huminto ang dragon sa ere. Dumaan ang misele na humihiyaw sa tabi ng eroplano. Lahat ay nakaiwas. Naguguluhan si Zheng Junrong. Kinagat niya ang kanyang ngipin at pinindot ang buto ng paglulunsad. Isang iri-8 ang muling inilunsad. Diretsong tumama sa bulsa ng dragon sa likuran. Tumingin sa distansya ng misile. Malakas na sumabog. Walang banggaan. Walang nag-trigger ng fuse. Parang tumama sa pader ng enerhiya. Sa wakas, nahuli ni Zheng Junrong ang isang kakaibang senyales. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang gilid ng dragon ng digmaan ay tila isang liwanag na mabilis na nawala. Sumigaw siya. Nakita ko na. May mga refleksyon sa katawan ng kalaban. Siguradong iyon ang bibig ng kanyon nito. Ngunit hindi ito naglunsad ng anuman. Paano ito nakahuli ng misele? Walang makasagot sa kanya. Punong tanggapan ng asul na hukbo. Nakatitig si Daiweigo. Makikita ng mata ang kaaway na eroplano. Ngunit hindi ito makita ng radar. Ang misele ay hindi maipaliwanag na na-intercept sa kalagitnaan. Iulat sa pangkalahatang komandante. Lahat ng radar ay nananatiling blanko. Lubos pang mapapalampas. Ang aming saklaw ng pagtuklas. Muling nagpadala si Zheng Junrong. Nang ulat sa komando. Hindi namin nakikita ang kanilang atake. Hindi namin maiiwasan ang kanilang intercept. Kung ganito pa rin ang takbo, magiging biktima tayo. Humihiling na ipatupad ang taktika ng palitan ng 8 beses. 8 palitan. Nakatitig si Daiweigo. Kahit na ito ay isang pagsasanay. Ngunit ngayon, maliban sa ganito, malaking pagsasama ng mga unit, ipatupad ang taktika ng 8 papalit-palit. 001 ang namumuno. 81 na eroplano naghahanap ng bait na pang-akit na pangkat. Sunod-sunod na grupo. 010 ang piloto ng Su-27. Nakatago. Sa likod ng pangkat, 1 kilometro ang layo, nakatago. Hintayin na maubos ang misile ng kalaban. Agad na gamitin ang AC-27 missile upang atakihin. 10 iwalo na may afterburner. Humihiyaw ang mga makina, parang 7 apoy na dragon. Sumugod ng matindi sa digmaan. Si Zheng Junrong ang nasa unahan. Sadyang binabagal niya ang takbo, para makahuli ng pansin. Pananaw ng anyo. Bahagyang umiikot ang bibig ng laser cannon. Ngayon na, pindutin ni Zheng Junrong ang pindutan ng paglulunsad. Isang sunod-sunod na bala ang humihiyaw palabas. Umaagos ito. Mabilis na umiwas ang Battle Dragon. Ang katawan nito ay dumadaan sa ilalim ng mga bala. Paminsan-minsan, bahagyang pinapalo ng laser cannon. May isang VE. 8 na itinuturing na nawasak. 004 ay nawasak. Sunod-sunod ang mga ulat. Sa bawat tunog, may tao sa puso. Sa loob ng 3 minuto, itinuturing na nawasak. Sa langit ay natira lamang si Rong 001 at nakatago sa likuran si 010. Iulat sa punong himpilan. Umiling si Daiweigo. Sinasabi ng kanyang kutob na hindi ganito kadali ang sitwasyon. Huwag maging kampante. 001. Patuloy na humatak ng apoy. Zheng Junrong, medyo nagmamadali. 010. Ako na lang ang natitirang pain. Dapat ay naubos na ang mga armas nito. Ako ang papalit para sa huling atake. Ngayon, nasa iyo na ito. Huling pagsabog. Sadyang posisyon ng katawan. Gusto ng Dragon Warrior. Sumiklab ang laser cannon. Nabagsak ang Blue Army 001 na eroplano. Muling naguluhan ang Blue Army. Kahit na puno ito ng 8 misele. Kakaibang atake at intercept na iyon. Dapat ay naubos na ang mga ito. Bakit mayroon pang? Walang paraan pa ang Blue Army. Agad na nag-utos si Daiweigo. 010. Ngayon na. Sugod na. Ang huling sa 27 ay nakatutok sa citizens. Ang AC-27 na missile ay diretso sa target. Kailangan mong tumama. Sa loob ng utos ng Blue Army, lahat ay humihinga ng mahina. Taktika ni Nai. Isang taktika na puno ng kawalan ng magagawa.
Malapit nang subukan kung pwede o hindi. Sa sandaling malapit nang tumama ang misele, biglang nag-hover ang war dragon sa lugar. Susunod na sandali, biglang sumabog. Biglang sumabog. Mga piraso ay nagkalat. Agad na. Ang laser cannon ng digmaang dragon ay nagtipo ng enerhiya. Nabagsak ang Blue Army 0-1-0. Taktikang 8 palitan isang laban. Nagtapos sa kabiguan. Daiweigo na laban. 8 misele ng kaaway. Isang beses na bumagsak 0-1-0. Tiyak na may problema ang sistema. Puok ng pagmamasid sa military exercise. Mga eksena ng military exercise. Team 61 na mga eksena ng military exercise. Naabala na sa gulat. Si Direktor Hao Hailin ay nakadilat ang mga mata. Mga mata. Sobrang astig nito. Kakayahang magtago. Napakamabilis na galaw. Sistema ng armas. Lahat ay nasa pinakamataas na antas. Yichang Zhangguoqiang. Si Lao Zhang. Ipinadala na. Sobrang tago naman. Si Zhangguoqiang kahit mailihim. Huwag kang magmadali. Pagkatapos ng ehersisyo, malalaman na. Pangkalahatang komandante ng Red Army, si He, ay may dalang espesyal. Dumating ang tagapayo na si Leon sa lugar ng pagmamasid. Mga leader ng militar. Mga pangunahing tauhan mula sa iba't ibang institusyon ng militar. Nagsama-sama ang lupon ng mga tagahatol sa military exercise. Lahat ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Ang leader ng militar na si Ye ay may matalim na tingin. Bumaba siya at lumapit sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Binata, napakabuti mo. Ang ipinakita ng Zhanlong ay may tuturing na matalim na espada ng bansa. Nakatayo ako ng tuwid. Sobra naman ang papuri, sir. Para sa bayan, ako'y may tungkulin na hindi maiiwasan. Mga yapak ng paa. Si Zheng Jun at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit na may matinding presensya. Diretsong lumapit si Daiweigo kay Yidong Liang. Yi Shuzhang. Hindi ako sumusunod. Ang mga eroplano ng Red Army ay nag-cheat. Manood, magpahinga ng tahimik. Hindi nagbago ang mukha ni Yidong Liang. Ginoo Dai ang komandante. Nakatakda ang mga patakaran ng pagsasanay. Ang sistema ay nagdedesisyon, ang buong komite ay real-time na minomonitor. Tiyak na may epektibong atake ang mga eroplano ng Red Army. Walang problema sa resulta ng pagsusuri. Si Daiweigo ay labis na nagagalit. Hindi namin nakita ang aming paglipad. Walang nakitang kahit ano. Nag-launch ang mga eroplano ng Red Army ng isang missile. Hindi ito nakita ng radar. Hindi ito nakikita ng mata. Anong klaseng epektibong atake ito? Ang kapasidad ng mga eroplano ay ganito lamang. Karaniwang misile, 8 piraso lang. 8 lang talaga. Karaniwang misile, 8 piraso lang. Pero nakapagpabagsak sila ng 20 eroplano. Ano ba ito, hindi ba ito pandaraya? Humakbang si Bushanhe pasulong. Laude. Nagulat si Daiweigo. Kung hindi ito misile, ano ito? Si Bushanhe ay humarap. Bigyan mo ako ng espasyo. Lumapit ako ng isang hakbang. Sa ilalim ng liwanag, tahimik ang mga sundalo. Ang tradisyonal na misile ng Zhanlong. Kundi isang high-energy laser weapon. May kapangyarihang 1,000 kilowatt. Epektibong saklaw, higit sa 100 kilometro. Tumawa si Daiweigo ng malamig. Mga kabataan. Kailangan may hangganan ang pagyayabang. Naglabas ang Eagle Sauce ng ilang bilyong dolyar. Yugto ng pagsusuri. Sinasabi ninyo na gagawin kaya't ginawa lang. Sobrang hindi ka panipaniwala. Lumiko ako kay Yidong Liang. Kapitan Ye. Salita lang ay walang katibayan. Humihingi ako ng demonstrasyon sa lugar. Sandaling nag-isip si Yidong Liang. Nakangiti at tumango. Agad na inayos ang isang target na barko. Inilayo sa 200 kilometro sa dagat. Buong oras na live. Pagkalipas ng kalahating oras, isang barkong puno ng kalawang na patrol boat. Ipinadala ng tugbot sa itinalagang karagatan. Muling umangat ang Zhanlong. 3 isasabay na umangat. Maraming eroplano. Nakatayo ako sa harap ng control panel. Dahan-dahang pinindot ang pindutan ng paglulunsad. Laser cannon. Pinakamataas na lakas. Sa screen. Sa gilid ng katawan ng Dragon War Machine. Biglang lumiwanag ang isang nakakasilaw na asul na liwanag. Biglang lumiwanag ang isang laser beam na pumutol sa hangin. Isang maliwanag na linya ang humahampas sa ibabaw ng dagat. Tumpak na tumama sa isang barkong pandigma na higit sa 200. Sa susunod na segundo, ang malaking screen ay malakas na nanginginig. Ang bakal ng barkong pandigma ay agad na nawasak ng laser. Ang mataas na temperatura ay sumiklab. Sa loob ng ilang segundo, libu-libong toneladang bakal ang tuluyang nawasak. Ang dagat ay sobrang pumasok. Unti-unting bumaba ang barko. Sa huli, lumubog ito. Tahimik ang lugar ng panonood. Namutla si Daiweigo. Biglang pumikit ang mga mata niya. Walang kahit anong ingay. Nakatitig sina Zheng Junrong at ang iba pa sa harap nila. Ang mga naunang hindi pagkakaunawaan at pagdududa. Sa sandaling ito ay naging pagkabigla. Ang kanilang laban ay hindi laban ng mga armas ng isang panahon. Ito ay agwat ng henerasyon. Ito ay dimensional na pagsalakay. Si Bushanhe ay lumapit kay Weigo. Si Laude, iyan ay isang military exercise. Hanggang dito na lang, kung talagang nasa labanan. Sa unang kalahating oras ng pagsasanay, wala na kayong 20 fighter jets. Nagtira kami ng kaunting konsiderasyon. Ayaw naming masyadong panghinaan ka. Ngunit mukhang ikaw pa ang masaya. Pumunta pa para humingi ng paliwanag. Biglang namula ang mukha ni Daiweigo. Humigop siya ng malalim na hangin. Nagbigay siya sa akin ng isang salute. Ginoong Li, nagkamali ako. Ako'y nakatingin sa mundo mula sa isang balon.
Ako'y nakatingin sa langit mula sa isang balon. Para sa'yo, sa teknolohiya ng militar ng Dragon Country, lubos na nagpapasalamat at taos pusong humihingi ng paumanhin. Kay Zheng Junrong at iba pa. Nagbibigay sila ng pagbati sa akin. Ngumiti ako kay Zheng Junrong. Kapitan Zheng, ngayon, hindi na kailangan ang palitan ninyo ng 8 beses. Sa hinaharap, hindi na kailangan pa. Nananatiling nakikinig ang lahat. Tatlo-tatlo ang usapan, ang kabalintunaan ng kanilang kapangyarihan. Ako ay nakatayo pa rin sa harap ng control panel. Handa nang paalisin ang Battle Dragon. Sa susunod na segundo, nakakunot ang aking noo. Hindi tama. Si Wu Shanhe ay unang humakbang pasulong. Nakita ang mga coordinate ng airspace sa screen. Na kumikislap, at may isang pulang tuldok na kumikislap. Nakakaibang lumilipad sa silangang bahagi ng dagat. Na nasa 100 kilometro mula sa pangunahing pagsasanay ng militar. Ginoong Li, itinapat ko ang aking daliri sa pulang tuldok. Dami ng digmaang dragon, hindi malinaw ang sitwasyon. Koordinado, hilagang latitude 37.52. Silangang longitude 124.36. Taas, 5,000 metro. Bilis, 18 Mach. Tinatayang ito ay 15 na eroplano ng digmaan ng Eagle Sauce. May nagduda. Siyentipikong pagsasanay na hangin. Kung may kalaban na eroplano na lumapit, matagal na sanang naalarma na tayo. Naging seryoso ang mukha ni Edong Liang. Mabilis na nag-utos. Agad na i-activate ang lahat ng mga radar na pangbantay. I-scan ang buong dalas sa paligid na hangin. I-scan ang buong dalas. Pagsusuri sa buong saklaw ng frequency sa paligid. Mga tauhan ng opisyales. Ilang minuto na ang lumipas. Patuloy pa rin na walang nakikita sa screen. Ulat sa pinuno, lahat ng radar ay nakumpleto na ang pag-scan. Walang anumang signal mula sa mga sasakyan sa hangin sa nasabing airspace. Walang anumang sa nasabing airspace. Tumingin si Dai Weigo sa kamay niya ng medyo naguguluhan. Ginoo Li, napaka-advance ng radar ni Zidith Danhi. Pero kakalabas lang ng laser na may mataas na output. Baka temporarily mali ang meter. Temporarily mali ang meter. Pinutol ko siya. Radar ni Zidith Danhi. May duda ako na ang pagsasanay militar na ito ay dumating. Duda ko ito. Nais nilang samantalahin ang pagkakataon upang silipin ang ating impormasyon. Huminto ako saglit. Sabi ko ng may otoridad. Sa teritoryo ng Dragon Country, walang kahit isang pulgad na ibibigay. Dahil kung kaya nilang lumampas sa pulang linya, kailangan talagang magbayad ng presyo. Tumingin si Edong Liang sa akin. Ginoong Li, gusto mo bang ilabas ang Zhanlong? Narinig ni Edong Liang ang boses mula sa labas. Hindi ito para palayasin, kundi talagang atakihin ito. Sinabi niya ng mababa ang boses. Tama ang sinabi. Sabihin mo sa kanila. Ang langit ng Dragon Country, hindi basta-basta nila maabot, hindi rin basta-basta makaalis. Ginoong Li, lock ng Battle Dragon ang target. Pinapayagan ang atake. Sumagot ako ng malakas. Sa taas ng 10,000 metro, nakatanggap ng utos ang dragon ng digmaan. Bahagyang inadjust ang katawan. Dahan-dahang umiikot. Itinutok ang pulang tuldok sa labas ng 100 metro. Sa dulo ng baril, ang liwanag ay tahimik na nagtipon. Sa silangang bahagi ng Yellow Sea, ang piloto ng Eagle Sauce ay nagmamaneho ng A-15C na eroplano na masayang lumilipad. Mula nang magsimula ang serbisyo ng A-15, ito ay lumikha ng isang alamat na hindi kailanman nabaril. Hey, Charlie, ano sa tingin mo ang ginagawa ng Dragon Country ngayon? Sabi ni Thompson habang tinutokso si Ki. Nagmimistulang usap-usapan. Hindi matukoy. Sa'yo kota base. Thompson, mag-ingat ka. Huwag masyadong magpakasaya. Tumunog si Thompson ng sigaw ng whistle. Hintayin mong makolekta ang data. Bala kong umiikot sa itaas. Sabi nila maganda raw ang seafood doon. Hindi pa tapos ang biro ko. Biglang nanlaki ang mata ni Thompson. Lahat ng ilaw sa dashboard ay nagliyab. Isang nakakabinging tunog ang pumuno sa silid. Sumpa! Anong nangyayari? Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nag-alarm ang power compartment. Biglang bumaba ang power output. Pilit niyang hinila ang control stick. Kite ng A-15 sa linya ng kompetisyon. Bumaba ng pababa ang ulo ng eroplano. Charlie! Naabala ako. Sumisigaw si Thompson sa radio. Sino ang nakakaabala sa'yo? Walang nakitang anumang sa radar. Walang interference sa track. Walang signal ng sasakyang panghimpapawid. Sigurado ka na hindi ito pagkasira ng katawan ng eroplano. Tumingin si Thompson sa altimeter. Hindi ito pagkasira. Siguradong naabala ang power compartment. Kailangan kong tumalon. Isang malakas na tunog. Bumukas ang takip ng cockpit. Si Thompson ay na-eject mula sa kapsula. 15 na combat aircraft. Nilingon niya ang NA-15 na combat aircraft. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin niya maintindihan. Ano ba talaga ang nakakabutas sa depensa? Ano ba talaga ito? Ano ba talaga ang nakakabutas sa depensa? Na nakakaiwas sa lahat ng radar detection. Tahimik ang kanyang sasakyang pangkompetisyon. Ay nakumpleto ang galaw, hindi bumalik, kundi sa aking kontrol, buong lakas na umandar. Naging isang pilak na sinag, na lumilipad patungong silangan. Sa gitna ng hangin, si Thompson ay nakabitin sa hangin, na may takot na nakatingin sa ibabaw ng dagat sa ibaba. Ang NA-15 na sasakyang panghimpapawid ay nahulog sa dagat, na nagpasiklab ng puting alon. Bigla, sa sulok ng kanyang mata, nakita niya ang ulap sa malayo, na may isang liwanag na dumaan. Na napakabilis, isang hindi maipaliwanag na lamig ang dumapo sa kanyang ani, na kanina ay nakagambala sa kanyang sasakyang panghimpapawid. Ito ba ang bagay na iyon? Ano ba talaga ito?
Pundasyon ng kaganapan. Narinig ni Charlie. Agad na nagtanong, ano ang nakita mo? Ito ba ay isang jamming device? O isang sasakyang panghimpapawid? Hindi ko alam. Sobrang bilis nitong lumipad. Nakita ko lang isang maliit na tuldok na lumipad sa ibabaw ko. Patungo sa silangang baybayin. Mabilis, gamitin nyo na. Sumigaw si Charlie sa operator. Buksan ang buong kapangyarihan sa lahat ng radar. Naging abala ang mga operator. Ilang minuto pa. Napailing ang operator. Ginoo. Tapos na ang lahat ng radar scan. Walang nakitang kahina-hinalang target. Nakangiti si Charlie. Thompson. Sigurado ka bang nakita mo ang totoong target? Sigurado ka bang titingnan? Visual na pagkakamali. Ang tiket ay nasa ibabaw ng dagat, tumalon. Lumipad ako ng 15 taon. Anong refleksyon ng ulap? Anong ibon? Hindi ko maiba. Iyan ay tiyak na sasakyang panghimpapawid. Mas mabilis ito kaysa sa ating EA-15. Mas mabilis ito kaysa. Paano ninyo hindi ito matutukoy? Walang problema ang aming radar. Tumaas din ang boses ni Charlie ng kaunti. Lahat ng kagamitan ay nasa pinakamainam na estado. Talagang may ganitong bagay na sinasabi mo. Imposible na walang kahit anong feedback. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap ng tahimik. Maaaring kakalabas lang niya sa pagbagsak ng eroplano. Sobrang tensyonado siya. Tama. Maliban na lang kung ito ay isang AFI. Nasa tubig siya, nakikinig si Thompson. Sa mga tanong sa komunikador, isang pakiramdam ng kawalang pag-asa ang bumalot sa kanya. Sentro ng command ng kaganapan. Mukhang seryoso. Agad na ayusin. 5 minuto, opisina ng pagmamanman. Ang A-15-2 ay hindi kailanman bumagsak na alama. Ngayon ay nabasag na. Pagkalipas ng 5 minuto, ang mga Amerikano sa isla ay nagalit ng labis. Nasira ang power compartment dahil sa atake. Walang makakabagsak sa A-15. Sabi ni Charlie, Ginoong Komandante, lahat ng radar data ay nagpapakita na may abnormal na signal sa airspace. Humagikik si Wilson. Nasa isla tayo ng band radar. Sabihin mo sa akin ngayon. Ngunit mabilis siyang kumalma. Ipasa mo ang utos. Una, ipadala ang ika-7 barkong pandigma. 3 barkong pang-recovery. Agad na pumunta sa lugar ng pagbagsak. Ano man ang mangyari. Ikalawa, pag-activate ng radar station ng bansa. Nasa dagat. Nasa lupa. Saklaw ang buong kanluran. Gusto kong malaman, ano ang talaga ang nakapatay sa A-15. Sa loob ng kalahating oras, nagsimula ang Eagle sa bansang ito. Radar station. Mahigpit na nakatutok ang operator sa screen. Eye set sa peak. Ngunit lahat ay tahimik na walang anuman. Ng mga templo, itinaas ni Wilson ang kamay. Itinaas ni Wilson ang templo. 3 beses na pagsusuri. Ganap na normal ang mga parameter. Ginoo Komandante, ang radar na band ay may kakayahang makilala ang mga pangingisda sa loob ng 100 kilometro. Hindi kailanman mawawala ang isang eroplano ng digmaan. Nagsasalita ng mag-isa. Sadyang nakakita ba talaga si Thompson ng ilusyon? At sa sandaling ito, ang sasakyang panghimpapawid na hindi mahanap ni Eagle ay tahimik na dumadaan sa itaas ng Tokyo. Sa taas ng 10,000 metro, ang Dragon Fighter ay tahimik na lumilipad sa pagitan ng mga ulap. Matatalinong nakatago katangian ng material ay sumisipsip ng lahat ng frequency. Sa ilalim ng bitag na itinakda ni Eagle. Sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng bitag na itinayo ng mga Amerikano. Naging tunay na multo ito. Isang otomatikong sistema na walang tao ang namamahala. Na nag-uutos sa dragon ng digmaan na lumipad sa ibabaw ng Tokyo Tower. Lumipad sa ibabaw ng bundok Fuji. Lumipad sa mga bundok at ilog ng Honshu. Mabilis na lumipad sa pinakahilagang dulo ng Honshu. Pagkatapos ay bumalik sa Dragon Country. Inilagay ng Eagle Sauce sa isla ang lahat ng radar station. Sa screen ay palaging walang laman. Sa malaking screen ng observation area, tamang-tama na ipinapakita ang flight trajectory. Lahat ay sobrang excited na tumayo. Ang galing. Ang kakayahan nitong maglaho. Para kang naglalaho ng biglaan. Sa bansa nila, maraming radar. Pero parang bulag pa rin. Tinitingnan ni Dongliang ang trajectory. Sobrang excited, nanginginig ang kamay. Yun si. Ang galing mo. Nagtanggol ka para sa Dragon Kingdom. Ngumiti ako. Sa aking mga mata ay kabataan at pagmamahal sa bayan. Sobra naman ang papuri, sir. Para sa bayan, dapat lang. Walang pagdududa. Mabilis na tumango si Dongliang. Lumiko siya at nag-utos sa kanyang katabing kawani. Agad na ihanda ang makina. Babalik ako sa Beijing para sa detalyadong ulat. Mass production ng Zhanlong. Walang oras na masasayang. Nakatayo ako sa observation area. Tinitingnan ang screen, ang landas ng paggalaw. Buksan ang system panel. Patuloy pa rin ang pagtaas ng mga teknolohiyang puntos. Nagsimula ang proyekto ng drone. Mass production ng stealth na pintura. Digma ang Dragon. Nasa military exercise ang 6 na fighter jet. 200 laser cannon, nilubog ang target na barko. Nabagsak ang A-15. Naging bulag ang radar network ng Eagle Sauce. Hasa ng espada. Natapos na ang military exercise. Nagtago ako sa sulok at nagbukas ng system panel. Biglang lumaki ang aking mga pupils. Gantimpala sa military exercise, 1-0, 1,000 na teknolohiyang puntos. Pabuya sa pagbagsak ng A-15, 000 na teknolohiyang puntos. Sinasalakay ang mga dayuhang puwersa. Tama, ito ang mabilis na paraan para kumita ng puntos. May narinig akong boses mula sa likuran.
Ginoong Lee. Ako si Liu Yi, si Hao Hailin. Nais kong hilingin sa iyo na magturo. Sang-ayon ako. Ang A10 ng ikatlong henerasyon. Kailangan upgrade sa ikatlong henerasyon at kalahati. Noong gabi ring iyon, sa silid ng pulong, sa isang silid ng pulong sa kabisera, nandoon ang lahat ng mga miyembro. Sa kanilang mga pagganap, isa laban sa 20. 200 laser cannon ang nagwasak sa target na barko. Nakuha ang A-15. Dumaan sa bansa ng mga isla na detect ng radar. Silid ng pulong. Agad, isang pangunahing miyembro ang nagsalita. Dapat nang simulan ang produksyon ng Dragon. Hindi na ito dapat ipagpaliban. Matagal na tayong naghihintay. At nagtitiis. Panahon na upang ipakita sa mundo. Ang espada ng Dragon Country. Nakapagpatalas na. Inutusan na agad. 601. Pangalawang institusyon ng aerospace at iba pa. Pangalawang institusyon ng aerospace at iba pa. Nag-order ng mga nangungunang pananaliksik. Mga nangungunang pananaliksik. Mga unit ay sabay-sabay estado ng digmaan. Sa loob ng isang taon, tiyakin na umakyat ang test aircraft. Pero ang mga piloto sa Northern Theater Command ay hindi makangiti. Nakatitig si Wang Yang sa runway ng malungkot. Ang pagdating ng si Denizan ay nagpapakita na hindi kailangang maging piloto ang isang jet para magawa niya ang mga taktikal na galaw na hindi mararating kahit ng buong buhay niya. Sa hapon noon, humingi siya ng leave sa tropa. Diretsong pumunta sa Qingcheng. Sa Kiguang Hardware, ang kampanilya ay nagkikiskisan. Tumingin ako pataas. Napatigil ako sandali. Ginoo Lee, ang lakas ni Sanlong ay ganito kalaki. Hindi ba't sa mga susunod na labanan sa himpapawid, hindi na ako ang magiging piloto. Magbubuhos ako ng tubig. Nakikita ang pag-aalala sa kanyang noo. Kapatid Wang, ang ika-6 na henerasyon ng eroplano ang hinaharap. Ngunit ang ikatlong henerasyon at ika-4 na henerasyon, ang mga ika-5 henerasyon na eroplano ay kasalukuyang pangunahing uso. Bansa, mas kailangan ang tamang kagamitan at estratehiya. At, nagawa namin ang mga ikatlong henerasyon at ika-4 na henerasyon na eroplano. Hindi naman kailangan gamitin ito para sa sarili. Nabigla si Wang Yang. Hindi na kailangan. Bakit pa ginawa yan? Ibebenta sa mga dayuhan. Pwede rin kaming magbenta. Sa gitnang silangan. Sa Africa. Sa Southeast Asia. May mga bansa na gustong kumita ng pera at sabay na makapag-develop ng militar. Binuksan ni Wang Yang ang kanyang bibig. Naiintindihan niya ang dahilan. Ngunit sa loob-loob niya may hindi siya komportable. Ininom niya ang tubig mula sa tasa. Lumabas siya ng tindahan ng hardware. Tumingin ako sa kanyang likuran. Huminga ako ng malalim. Ang pag-unlad ng depensa ay talagang nakatapak sa. Habang nag-iisip, nag-vibrate ang telepono. Ito ay tawag mula sa aking ina, si Wuxiuli. Xiaoxi, mabilis kang pumunta sa tindahan. Ano man ang mangyari, gusto kitang makita. Naging seryoso ang mukha ko. Noong naghiwalay kami, siya ay walang silbi. Ngayon, nakikita niyang may kakayahan na ako. Ngayon ay lumalapit na siya. Nasa kanto lang ang tindahan. Malayo, nakita ko si Du sa maliit na upuan. Nakastack sa harap ang gatas at prutas. Nakita mo ako. Kumikislap ang kanyang mga mata. May ngiti siyang nakakaakit sa mukha. Yun si. Magsalita tayo ng maayos, okay ba? Mali ako noon. Patawarin mo ako, okay ba? Umiti ako ng malamig. Duke Xiaowen. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon? Sabi mo, maghihintay ako sa sirang tindahan ng alahas. At ganito na lang ang buhay ko. Ngayon, nagkukunwari ka na naman. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ba? Ito pa ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Mabilis na namula ang kanyang mga mata. Yun si. Seryoso akong nais. Ang unang espada sa pampang. Ikaw ang unang pumatay sa taong mahal mo. Ikaw rin ang may pagkiling sa mayayaman. Ako, si Leonce, kahit mag-isa sa buong buhay ko. Hindi ka na rin hahanapin. Wuxiuli. Duke Xiaowen. Tingnan mong mabuti. Ito si Sulixuan. Nakasintahan. Magsimula ka nang umalis. Nagtaka si Sulixuan saglit. Pumula ang mga taingan niya. Ngunit hindi siya tumutol. Si Duke Xiaowen ay nakatingin kay Sulixuan. Sa kanyang magandang mukha at mahinahong pagkatao, na sa lahat ng aspeto ay nalalampasan siya. Saan siya makakahanap ng dahilan para magpatuloy? Para magpatuloy sa pakikipaglaban. Bitbit ang regalo, umalis na parang nalulumbay. Hinawakan ni Wuxiuli ang kamay ni Sulixuan. Napuno ng paghingi ng tawad. Yixuan, ang tita ay nagbiro kanina. Huwag mo itong isiping masyado. Nawala ang ngiti ni Sulixuan. Natila mababaw. Tita, alam ko na. Walang anuman. Nakatayo si Leon sa tabi. Tinitingnan si Sulixuan. Talagang nagsisimula ng matunaw. Ang yelo. Nagkatitigan silang dalawa. Agad siyang umiwas sa liwanag. Ngunit lalong namula ang kanyang mga tainga. Matapos kumain ng tanghalian. Bumalik sa hardware store. May isang sasakyang militar na berde na nakaparada sa pintuan. Si Gu Shanhe ay nakasuot ng maayos na uniforme ng militar. Kinuha mula sa kanyang briefcase ang isang gintong sertipiko ng pagtanggap. Ginoong Lee. Matapos ang pag-aaral ng organisasyon. Pangkalahatang inhinyero. Pabalat ng sulat ng pagtanggap, maliwanag na pulang simbolo ng militar. Pangkalahatang inhinyero ng proyekto ng digmaan. Tinanggap ko ang sulat ng pagtanggap. Mabigat na responsibilidad, sumiklab. Patuloy na nagsalita si Gu Shanhe. Doon sa kabisera. Naghahanda na kami para sa laboratorio. Gusto ng departamento na lumipat sa kabisera. Agad naming ayusin. Tungkol sa kapatid mong babae, nakaayos na ang organisasyon.
Diretso siyang ipapasa sa universidad para mag-aral ng graduate. Nabigla ako ng lubos. Talagang maayos ang pagkakaisip ng organisasyon. Naramdaman ko ang init ng damdamin. Parang si Gu Shanhe ay may iniisip. Umingiti at nagbibiro. Tama, Ginoong Li. Narinig ko na wala ka pang kasintahan, di ba? Ang anak ko ay pareho ng edad mo. Pagdating mo sa Beijing, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Nang pumasok ang salitang ito sa tainga ni Xuan, biglang may kakaibang pakiramdam sa puso niya. Nang kakaibang pakiramdam, na parang hinahaplos ng marahan. Siyempre, tumingin siya sa akin. Sa mata niya, may halong takot at pag-aalala. Pagkatapos umalis ni Wu Shanhe, dalawa na lang kami sa shop. Nakikita kong parang malayo ang tingin niya. Umingiti habang nagsasalita. Malapit nang umalis sa Qingcheng. Sa mga panahong ito, palagi kang sumusunod sa akin. Hindi ka pa nakauwi sa bahay, di ba? Magpunta ka muna. Tingnan mo ang mga tito at tita. Napagtanto ni Suliksuan. Agad na umiling. Ang misyon ko ay protektahan ka. Itinuro ko. Hindi ba nandyan pa sina Laoson at ang iba? Bibigyan kita ng bakasyon. Ito ay utos. Maya-maya ay tumawa ulit. Pagdating sa kabisera, turuan mo ako ng kaunting sining ng pakikipaglaban. Hindi naman ako pwedeng umasa sa inyo palagi para sa proteksyon. Tumingin si Suliksuan sa ngiti. Sa malamig na mga mata ay may patong na yelo. Binabati kita. Malapit ka nang maging manugang. Ilang tao ang nagmimiti nito ngunit hindi makuha. Sinadya kong sumagot sa paraang iyon. Salamat sa pag-aalala, kasamang Su. Yung simpleng sagot na iyan. Biglang nakasakit sa kanyang galit. Nilingon niya ako ng matapang. Pero hindi niya mahanap ang dahilan. Kaya't niyakap niya ang kanyang kamao. Medyo namumula ang kanyang pisngi sa galit. Pag-uwi niya sa bahay sa gabi. Sa hapagkainan, nagsalita na kami ng isang beses. Napaiyak si Wuxiuli. Hawak ang kamay ko. Xiaoxi. Makakamtan mo ang araw na ito. Tunay na masaya ang nanay. Ang Beijing ang pangunahing lungsod, Makakapaglingkod ka roon para sa bansa. Ang ating pamilya, sila uli ay nag-aalab na. Nang masarap na tsaa. Dahan-dahan, nagwagayway ng kamay. Hindi na kami ni nanay pupunta. Pagdating mo sa kabisera, magsikap ka sa iyong trabaho. Huwag magpanggap na matalino. Huwag mong sayangin ang tiwala ng pamilya. Paulit-ulit na pinapaalala ni Wuxiuli sa kanyang anak. Bigla siyang humagulgol. Ngunit sa pagpunta mo sa kabisera, lalayo ka kay Xuan. Napakabait na dalaga. Maganda at maunawain. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Inay, siya talaga ay si Yuan Bu. Nasa parehong lugar ng trabaho sa Beijing. Hindi talaga hiwalay. Ano? Nakatingin si Wuxiuli ng malaki ang mga mata. Nakangiti habang tinatapik ang malaking hita. Ay, ang saya naman nun.